Mr. Silent Channel. Kabanata 1321 hanggang 1330. Kahit na ang reaksyon ng Desperate Reaper ay napakasaya na, siya ay natangay pa rin ng buntot ng isa sa mga gintong dragon, direktang apektado, at bahagyang naninigas. Ang Wooding Blue Emperor na nahulog sa lupa ay biglang tumalbog sa susunod na sandali. Ang kanyang katawan na sibat ay nagkaisa, libu-libong mga sibat na ilaw ang lumabas sa isang grupo. Ang walang kapantay na layunin ng sibat ay parang isang malabong bughaw na malamig na kuryente, at siya ay nasa harap ng desperadong kamatayan sa isang iglap. Napakabilis ng lahat ng pagbabagong ito, medyo nakakahilo. Mula sa kontrol ng walang tiyak na asul na emperador, hanggang sa sandaling bumangon siya mula sa langit, 8 gintong dragon ang namumulaklak upang bumuo ng isang napakagandang tanawin, hanggang sa asul na sibat na liwanag na lumitaw sa likod ng gintong dragon, lahat ng ito ay ginawa sa pagitan ng electric light at flint. Ang di nakikitang presyon ay natipon mula sa lahat ng direksyon, pinipigilan ang desperadong Diyos ng kamatayan, hindi makawala, at maaari lamang labanan ang kapangyarihan ng baril ng direkta. Sa mahinang asul na liwanag ng sibat, isang gintong dragon ang ginamit mula sa braso ng Wooding Blue Emperor at pinasadahan ito. Walang duda na ang shot na ito ay hindi madaling i-block. Tungkol sa kontrol ng mecha, inamin ni Tang Wulan na hindi siya ang kalaban ni Huang Zhengyang, ngunit hindi kailanman magiging purong mecha ang pakikidigma ng mecha. May sarili siyang pangunawa sa marksmanship, at nagkaroon na ng hugis ang diwa ng baril. Ang espiritu ng baril ay isinama sa asul na sibat ng emperador ng mecha, gamit ang pagmamarka upang paliitin ang distansya sa pagitan ng dalawang panig sa mga tuntunin ng kontrol ng mecha. Tulad ng walang alam ni Tang Wulan tungkol kay Huang Zhengyang, hindi rin kilala ni Huang Zhengyang si Tang Wulan. Kahit na si Tang Wulan ay nakipaglaban dito dati, ano ang kanyang cultivation base noong panahong iyon? Ngayon ay nalampasan na niya ng sobra at sobra ang lakas ng mga oras na iyon. Nang walang pagkakaintindihan, natural na hindi alam ni Huang Zhengyang kung gaano kalaki si Tang Wulan sa paglilinang ng Golden Dragon King. Pumapaitaas sa hangin, umaasa sa isang malakas na puwersa, bumagsak pababa, ito ay ang gravity na kinokontrol ng katawan ng hari ng bundok na dragon, at pagkatapos ay yumanig ang gintong dragon sa lupa. Ang ganitong uri ng pag-atake ay sanhi. Kung medyo mabagal ang reaksyon ni Huang Zhengyang at natulala sa Golden Dragon at natama ng Desperate Reaper, kailangan niyang umasa sa sariling depensa ng mecha para makayanan ang pag-atake ni Tang Wulan. Inalog ni Jinlong ang lupa at pinulot ang itinuro ni Chen Fu. Ito ang ganap na paraan ng pakikipaglaban ng isang Soul Master. Tanging si Tang Wulan lamang ang maaaring gumawa ng mecha na kumilos na halos kapareho ng pangunahing katawan. Ang pinakamalaking tampok ng kanyang black level na mecha ay hindi kung gaano kahusay ang mecha mismo, ngunit ang akma ng material at mismo. Nang likhain ni Tang Wulan ang mecha, ginawa niyang ganap na humanoid ang sabungan sa loob ng mecha. Siya ay nakatayo sa loob at nagmamaneho ng mecha, at ang kanyang katawan ay malapit na isinama sa sabungan. Sa madaling salita, kapag nagtaas siya ng kamay, magtataas ng kamay ang mecha, at kapag sumipa siya, sisipa rin ang mecha. Ang ganitong uri ng kontrol ng mecha ay hindi wala, ngunit para sa karamihan ng mga dibisyon ng mecha, ito ay ang simulation ng driver mismo sa pamamagitan ng mga sensor. Ngunit iba si Tang Wulan. Ang kanyang mga sensor ay para lamang pasiglahin ang mga pag-andar ng ilang mga mecha, at ang mga mecha mismo ay higit na umaasa sa kanyang personal na kapangyarihan upang himukin sila. Sa makatuwid, ang kanyang mga paggalaw at bilis ng reaksyon ay mas mabilis kaysa sa mga normal na mecha. Ang mga baril na itinutok ni Chen Fu ay tumaas, at ang desperadong Diyos ng kamatayan ay agad na tumigas, at ang ekspresyon ni Huang Zhengyang sa mecha ay naging seryoso. Ito ang unang pagkakataon na nagsimula siyang humarap sa kalaban ngayon. Ang karit ng kawalan ng pag-asa, na muling pinagsama-sama, ay nawasak, parang antelope na nakasabit na sungay na walang bakas. Sa sandaling iyon, isang puting halo ang sumabog mula sa loob ng orihinal na asul itim na mecha, na ginawa ang mecha mismo ang kulay ay tila nagbago. Sa isang malutong na, ding, ang karit ng kawalan ng pag-asa ay pinutol sa dulo ng sibat ng asul na emperador. Ang malutong na banggaan ay parang malamyos na kampana. Bahagyang umiling ang Desperate Reaper, ngunit hinaranggan pa rin ang suntok na itinuro ni Chen Fu. Kasabay ng pagpitik ng karit, ang kanyang katawan ay umikot, at isang puting liwanag ang nawala. Ito ay isang malaking puting karit, na halos kapareho ng sukat ng karit ng kawalan ng pag-asa, ngunit nang lumitaw ito, ang puting karit ay naging itim, na parang nasa ilalim talaga ng kontrol ng Diyos ng kamatayan, at ito ay pinutol ng paalang. Walang tiyak na asul na baywang ng emperador. Sa pagkakataong ito ay mabilis itong bumaba. Sa sandaling maubos ang punto ng Chen Fu, ang gintong dragon sa dulo ng baril ay sunod-sunod na sumambulat, sumugod sa desperadong kamatayan, at ang death sickle na naging mula puti hanggang itim ay umabot sa baywang. Dapat kang magligtas kung sasalakayin mo ang kalaban. Walang alinlangan, ang itim na karit na ito ay hindi nakapangyarihan ng mecha mismo, ngunit nagmula sa martial soul. Si Huang Zhengyang ay hindi lamang isang god level na mecha master, isa rin siyang makapangyarihang soul master.
Ang Undefinite Blue Emperor na nasa proseso ng pasulong na pagmamadali ay biglang tumigil, nahulog sa manipis na hangin, bumagsak sa lupa, at gumawa ng medyo kakaibang paggalaw sa parehong oras. Kasabay ng ginawang pagkilos na ito, ang Dark Blue na mecha mismo ay biglang nakakuha ng parang salamin na texture. Ang mas kakaiba pa ay sa ibabaw nitong Dark Blue na mecha, biglang lumitaw ang isang layer ng makapal na golden scales. Puff! Ang itim na karit ng ahas, na kasing bilis ng kidlat, ay tumama sa kanyang baywang ng marahas. Hindi sa ayaw tumutol ni Tang Wulan, ngunit ang karit ay dumating ng napakabilis, halos lampasan ang lahat ng mga kaluluwang nakita niya. Teknikal na pag-atake. Mabilis na kumislap ang katawan ni Undefinite Blue Emperor, at ang gininto ang dragon na tumalsik mula sa dulo ng sibat ng asul na Emperor ay biglang tumaas at bumilis sa parehong oras, na bumagsak sa desperadong Diyos ng kamatayan na parang isang kanya na ginagabayan ng kaluluwa. Ang karit ng kawalan ng pag-asa ay naging patong-patong ng mga anino sa kanyang harapan, na humaharang sa gintong dragon. Sa gitna ng dagandong, mas mabagal lang siya ng kalahating beat kaysa kay Wuding Lanhuang, at binombo siya at lumipad pabalik. Ang isa sa dalawang super mecha ay lumilipad ng paalang at ang isa naman ay lilipad ng pabaligtad. Ito ang unang pagkakataon na naghiwalay sila mula nang magsimula ang labanan ng limang Diyos. Kasabay ng paghihiwalay nila sa isa't isa, tila nanembalik ang kakayahan ng mga manunood na huminga, at maraming tao ang naghahabol ng hininga. Kinakabahan, sobrang kinakabahan. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay masyadong mabilis, napakabilis ay nakakahilo. Sa simula pa lang ng banggaan ng magkabilang panig, halos ipakita na nila ang kanilang mga kakayahan, at walang kahit isang segundo ay makapagpapapikit ng mga tao. Ang desperadong Diyos ng kamatayan ni Huang Zhengyang, ang haligi ng imperyo, ay talagang makapangyarihan, at ang bawat pag-atake at pagmamanipula ay lubhang nagbabanta. At sa harap ng kanyang malupit na opens iba, hindi lamang ito nilabanan ng Wuding Dragon Emperor ni Tang Wulan, kundi naglunsad pa ng isang ganting atake. Hindi nito maiwasang magulat ang mga tao. Isa itong ganap na pagpapakita ng lakas, ang sobrang lakas na taglay ni Tang Wulan. Sa rostrum, lahat ng makapangyarihang tao ng Star Luo Empire, kasama na si Emperor Dai Tianling, lahat ay medyo natigilan. Alam ng lahat na si Tang Wulan ay makapangyarihan sa Spirit Master. Napaghusgahan din na mayroon siyang lakas sa pakikipaglaban na malapit sa title Dao Luo, at nalampasan pa ang ordinaryong title Dao Luo. Gayunpaman, walang nakakaalam na napakalakas niya sa mecha. Kahit na ang mecha ay malayo sa Desperate Reaper, pagkatapos na ang kanyang sariling kapangyarihang panlaban ay sumanib sa mecha, maaari talaga siyang maging pare-pareho sa Desperate Reaper, na hindi akalain ng sinuman. Ang Undefinite Blue Emperor ay tumalbog sa lupa pagkatapos gamulong, at malinaw na makikita na may malalim na bakas ang gumuhit sa kanyang baywang. Malinaw na dulot ito ng pagkaputol. Buti na lang at hindi pa nasugatan ng mecha. Panloob na istruktura. Sa kabilang banda, ang Desperate Reaper na natangay ay bumangon din mula sa dalampasigan, at ang dibdib ng mech ay nakareses, at ang Desperate side na ginamit para panatilihin siya sa harapan ay bahagyang na-distort. Kung titingnan ang sitwasyon pagkatapos ng banggaan na ito, ang dalawang panig ay tila kalahating loob. Ngunit sa katunayan, alam ni Huang Zhengyang na siya ay The Hado. Ang lugar kung saan tumama ang gininto ang ulo ng dragon ni Tang Wulan ay nasa dibdib ng Desperate Death God, at ang lugar na ito mismo ay ang lokasyon din ng taxi. Matapos matamaan, si Huang Zhengyang sa loob ay nayanig pa rin sa isang tiyak na lawak. Noong una ay inakala niya na ang kanyang desperado na karit ay maaaring hadlangan man lang ang karamihan sa mga pag-atake, ngunit hindi niya alam kung bakit. Ang pag-atake ni Tang Wulan ay napakalakas kaya ang desperado na karit ay direktang tinamaan pabalik sa dibdib ng Desperate Reaper, at dinala niya ang makina. Si A mismo ay tumama at lumipad din. Weird, kakaiba siguro na naging salamin ang mech niya. Nang makita ang pinsala ng Undefinite Blue Emperor, natarante si Huang Zhengyang. Ang pag-atake ngayon ay hindi simple. Ito ay hindi lamang ang kapangyarihan ng Martial Soul, ngunit ang alam na suntok ng kombinasyon ng Martial Soul at ang mecha. Kapag naputol ang pangkalahatang Black Level mech, kahit na hindi ito bumagsak, hindi may iwasang mawala ang pagiging epektibo nito sa pakikipaglaban. Ngunit ang lalim ng sugat sa baywang ni Wuding Lanhuang ay tila wala pang kalahating talampakan. Ang magkabilang panig ay nanunood sa isa't isa, at ang tensyon sa hangin ay naging mas solemn na. Wala sa kanila ang nanguna. Habang nararamdaman ang pagbabago ng kabilang panig, hinuhusgahan din nila ang kanilang sariling estado. Kitang-kita ng madla ang trauma ng dalawang mecha sa pamamagitan ng pag-magnify ng malaking screen. Parehong talo. Si Huang Zhengyang ang tunay na haligi ng imperyo sa kanilang mga puso. Ang master ng Tang Sect ay nakatali sa kanya sa mga tuntunin ng mecha. Ito ay ganap na napatunayan ang kanyang lakas, at ito ay nagbigay din sa mga manunood ng isang pakiramdam ng limang mga Diyos. Mas inaabangan ko ang susunod na laban. Ang sibat ng Blue Emperor ay itinaas pasulong, at ang itaas na bahagi ng katawan ng Undefinite Blue Emperor ay bumagsak ng bahagya. Sa susunod na sandali, naglunsad na siya ng impact na parang madilim na asol na kidlat. Sa pagkakataong ito, nagkusa siyang umatake.
Ang Desperate Grim Reaper ay nakatayo sa lugar. Hindi siya ang nanguna sa pagkakataong ito. Ang Despair Side sa kanyang kamay ay nasira, na talagang nagkaroon ng epekto sa kanyang pagiging epektibo sa labanan. Ang bilis ng Undefinite Blue Emperor ay napakabilis, at ang propeller sa likod nito ay halos ganap na naka-on. Ang bilis ng paglabas ng Black Level na mecha sa isang iglap ay talagang kamangha-mangha, at hindi katakataka na maaari pa itong makalusot sa sound barrier sa maikling panahon. Bahagyang tumingkayad ang Desperate Reaper, habang pinagmamasdan niya ang Wuding Lanhuang na sumusugod sa kanyang harapan, bigla siyang dumulas ng paalang, naglaslas gamit ang desperadong karit sa kanyang kamay. Ang layunin ay eksaktong sugat sa baywang ni Wuding Lanhuang. Sa pagkakataong ito, ang timing ay napakatumpak, at ang paggalaw ng side-sliding step na iyon ay mas banayad pa, at ang walang tiyak na asul na emperador ay patuloy na nagmamadaling sumulong, halos tulad ng pagpapadala sa sarili sa desperadong karit ng kalaban. At ang sibat ng asul na emperador na mismong ang Undefinite Blue Emperor ang tumusok pasulong ay hindi maiiwasang mabibigo. Mabilis ang pag-atake, at mas mabilis ang defensive counterattack. Ang karit na hawak ng Desperate Reaper ay hindi bababa sa isang punto, hindi hihigit sa 1 sentimo. Nang makitang tatawid at dadaan na ang dalawang panig, biglang nagbago ang walang hugis na katawan ng desperado na asul na emperador, at yumuko siya sa hangin na tila ganap na nilalabag ang mga prinsipyo ng mekanika, na nagmamadali pa rin patungo sa desperadong Diyos ng kamatayan. Maging si Huang Zhengyang, na napakaraming karanasan sa pakikipagdigma ng mecha, ay hindi maiwasang makaramdam ng hindi kapani-paniwalang pakiramdam sa kanyang puso sa oras na ito. Ito ay hindi maisip kung bakit ang kabilang partido ay maaaring magbago ng direksyon sa isang iglap. Ang ganoong uri ng Sonic Sprint ay biglang nagbabago ng direksyon, pabayaan kung ang mecha mismo ay makayanin ang gayong pagbabago ng epekto ng direksyon, ang panloob na dibisyon ng mecha ay hindi makayanan ang antas ng epekto na ito. Higit pa rito, kailangang kontrolin ng Mecha Division ang mecha para magawa ito, hindi para hayaang mawala ng kontrol ang mecha, kundi para mapanatili din ang sapat na lakas ng pag-atake. Ito ay masyadong mahirap. Maaari rin niyang baguhin ang direksyon sa himpapawid, ngunit kailangan niya ng isang pause para sa pagsasaayos. Hindi nagtagal ang oras na iyon, ngunit hindi ito magiging katulad ni Tang Wulan na wala ng ganitong oras. Boom, muling nagbanggaan ang dalawang mecha, at ang karit ng desperadong Diyos ng kamatayan ay kailangang bumangga muli sa Blue Emperor Spear. Sa mental na arithmetic at hindi sinasadya, ang desperadong Diyos ng kamatayan ay napaatras, at direktang naitaboy ng ilang hakbang ng hindi tiyak na asul na emperador. Ang Undefinite Blue Emperor ay parehong makatwiran at hindi mapagpatawad, ang sibat ng Blue Emperor ay nanginig, at hindi mabilang na mga anino ng sibat ang bumaril sa desperadong Diyos ng kamatayan. Sa paningin ng madla, ang Wuding Blue Emperor ay tila nawala sa sandaling ito, ganap na isinama sa ilaw ng sibat. Diwan ng baril. Ilabas ang kapangyarihan ng Gun Spirit gamit ang mecha. Nang makita ang eksenang ito, ang mga powerhouse ng Star Luo Empire na mga high-level mecha divisions din ay naantig lahat. Kakaunti na ang mga tao na nagtataglay ng peak combat power ng martial arts tulad ng Gun Soul at Sword Soul. Maaari rin itong isama sa mecha, upang ang mecha ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng espiritu ng baril ay mas bihira. Walang duda na ginawa ito ni Tang Wulan. Dito pa lang, makikita na isa rin siyang genius mecha. Isang mahinang puting liwanag ang itinapon mula sa desperadong Diyos ng kamatayan sa sandaling ito, na bumubuo ng isang malaking puting arko ng liwanag na bumabalot sa sibat. Ang marahas na banggaan ay parang ulan na tumatama sa mga plantain. Hindi alam ng dalawang mecha kung ilang banggaan ang nangyari sa isang iglap. Si Batman o Karit ay panay ang sayaw nila sa maliit na lugar, at kakaunti lang ang nakakakita ng banggaan ng dalawa. Sa rostrum, ang sulok ng bibig ni Smiling Daoluo ay nagbabalangkas ng isang arko. Siya na laging nakangiti, mas masaya pa ang ngiti sa mga oras na ito, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may kaunting ginhawa. Ang kasiyahang ito ay hindi dahil si Tang Wulan ang sect master ng Tang Sect, ngunit dahil ang kanyang biglaang pag-atake ngayon ay produkto ng pagsasama ng pangunahing patriarchal secret law sa mecha warfare. Siyempre hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong mecha division ang ganoong impact, gayon din ng mga mecha. Gayunpaman, paano kung ang master ng mecha ay isang disipulo ng sekta ng ontolohiya? Sa sobrang physical fitness nito, hindi naman siguro ganoon kahirap tiisin. Kung tungkol sa mecha, mas mahusay na malutas ito. Hanggat ang problemang ito ay isinasaalang-alang kapag nagtatayo ng mecha, ang material at produksyon ng mecha mismo ay nagiging mas malakas at mas matigas, upang isuko ang ilang iba pang mga function. Malinaw na ginamit ng mecha ni Tang Wulan ang puntong ito para magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan noon. Nang makita na ang kakaibang kaalaman ng Onto Sect ay lumitaw sa gayong paghaharap sa pagitan ng limang Diyos, paanong ang nakangiting Daoluo, na may malalim na damdamin para sa Onto Sect sa kanyang puso, ay hindi maipanganak muli. Ang malapit na banggaan sa pagitan ng Undefinite Blue Emperor at ng Desperate Reaper ay umabot na sa sukdulan nito, at wala sa dalawang panig ang maaaring sumuko. Sa oras na ito, kapag ang kalaban ay napigilan, ang laro ay malamang na matapos.
Lalong natakot si Huang Zhengyang habang lumalaban siya. Tinanong niya ang kanyang sarili na ang kontrol ng mga mecha ay umabot sa sukdulan na maaaring makamit ng mga normal na tao. Magagamit niya ng husto ang bawat detalye ng mecha para ilunsad ang pinakabanayad na offensiba, at sa kurso ng pag-atake, patuloy niyang ginagamit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban upang pahiniin ang kalaban. Tinanong niya ang kanyang sarili na hindi mali ang reaksyon ni Tang Wulan kay Tang Wulan. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng kanyang kalaban at kanyang sarili pagdating sa kontrol ng mecha. Ngunit sa gayong mga kalagayan, napigilan ng kanyang kalaban ang hangin sa pagkakabangga sa kanya. Maraming mga pag-atake ay malinaw na nabuo sa pamamagitan ng kanilang sariling pagganyak. Maraming mga contra-intuitive na galaw na ginagawa ng mga kalaban ay madali at freehand. Ang pag-atake ng Desperate Reaper ay kadalasang gumagamit ng 5 o 6 na galaw upang labanan at lutasin ang hindi tiyak na asul na emperador, na malinaw na mas masahol pa sa mga tuntunin ng kahusayan. Ngunit tulad nito, makakasabay si Wu Yinglanhuang sa ritmo. Sa madaling salita, ang sariling pagkonsumo ni Tang Wulan sa pagkontrol sa mecha ay ilang beses kaysa kay Huang Zhengyang. Sa simula, nakasanayan pa rin ni Huang Zhengyang na hindi na makakatagal si Tang Wulan kung magpapatuloy ito. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, at ang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay naging mas matindi, ngunit ang walang katiyakan na asul na emperador ay walang kahit na katiting na lasa na hindi makahawak. Ang espiritu ng baril ay isinama sa mecha, at ang puwang sa pagitan ng dalawang panig sa kontrol mismo ay napakaliit, kasabay ng patuloy na banggaan. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Sa pag-iisip na ito sa kanyang isipan, alam ni Huang Zhengyang na hindi siya maaaring magpatuloy. Dahil hindi niya nakita ang limitasyon ng kalaban, halos maabot ang limitasyon ng sariling operasyon. Ang mga sintomas ng pananakit ay lumitaw sa buong katawan, na nangangahulugan na ang kanyang kontrol ay magsisimulang mabulok. Bagamat isa rin siyang makapangyarihang tao sa antas ng title Daoluo, mas binibigyang pansin niya ang mecha kung tutuusin. Ang pisikal na fitness ay halos pareho sa karaniwang pamagat na Daoluo. Biglang umikot ng marahas ang katawan ng Desperate Reaper. Sa matinding pag-ikot na iyon, tila naging death top na naman siya, at agad na tumalbog ang Undefinite Blue Emperor para umatake ng ilang beses. Sa pagkakataong ito, na-maximize na ni Huang Zhengyang ang enerhiya ng Desperate Reaper. Sa lawak, ang sariling espiritong kapangyarihan ay ganap na isinama sa mecha, at isang flash ng puting liwanag ang kumikislap na parang kidlat, at ito ay tumama ng kidlat sa sandaling ang pag-atake ng hindi tiyak na asul na emperador ay tumalbog. Ang pagsiklab na ito ay napakabigla na hindi na posible para sa Undefinite Blue Emperor na umiwas, at ang sibat ng kanyang asul na emperador ay huli na para lumaban. Ang puting liwanag ay malinaw na isa pang karit na lumitaw noon, ang Death Sickle. Ang dalawang panig ay malapit sa kamay, at si Huang Zhengyang ay handang kumilos. Sa kanyang harapan, kusa siyang gumawa ng eksena kung saan siya ay bahagyang pinigilan upang sumabog sa sandaling ito. Hayaan si Tang Wulan na walang oras para iligtas ang kanyang sarili. Hindi mo kailangang tingnan ito gamit ang iyong mga mata. Batay sa kanyang sariling karanasan at pakikipaglaban, si Huang Zhengyang ay may lubos na pagtitiwala. Ang posisyon kung saan tatamaan ang kanyang Death Sickle ay dapat na ang dating hindi tiyak na sugat sa baywang ng asul na emperador. Ang proteksyon ng mecha mismo, maliban sa proteksyon na takip, ay ang pinakalabas na layer ng proteksyon. Kapag nasira ang panlabas na proteksyon, ang trauma ay magiging mas malala kapag ito ay inatake muli. Naisip pa nga ni Huang Zhengyang, kapag tumama ang Death Sickle sa mecha ng kalaban, dapat siyang huminto bago hawakan ang sabungan. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang bagong sect master ng Tang Sect, kaya hindi siya maaaring patayin ng mag-isa. Tila medyo naguguluhan si Tang Wulan. Sa pagmamadali ni Wu Yinglanhuang, ang sibat ng asul na emperador ay tumusok pasulong, at maliligtas ang kalaban. Direktang nakatutok ang target sa sabungan ng kalaban. Tila halatang medyo nababalisa siya, at ang ibabaw ng baril ng Blue Emperor ay natatakpan ng isang layer ng gintong kaliskis, na nagpapakita ng mahusay na momentum. Depende kung sino ang mas mabilis. Nakaupo sa sabungan, binalangkas ni Huang Zhengyang ang isang arko sa sulok ng kanyang bibig. Ipaglaban ang buhay. Siya ay nakaranas ng mga labanan sa antas na ito hindi 100 beses at 70 beses. Ang karit ng kawalan ng pag-asa ay nabawi, at ang harap na dulo ng karit ay biglang sumara papasok, na nakajam sa dulo ng sibat ng asul na emperador bago ito pinayagang mangyari. Kasabay nito, bahagyang lumingon ang Desperate Grim Reaper, iniiwasan ang pagbutas sa gitna ng kanyang dibdib. Bagamat ang dulo ng Blue Emperor Spear ay tumusok pa rin sa balikat ng Desperate Grim Reaper, natusok ito ng wala pang isang talampakan. Lumihis sa sabungan. Bumaba pababa ang karit ng kawalan ng pag-asa, ganap na najamang ang sibat ng Blue Emperor, at ang Death Sickle ay umabot na sa baywang ng Wuding Blue Emperor sa oras na ito. Ang ibabaw ng walang tiyak na asul na emperador ay muling lumitaw na salamin, at sa mabilis na pagkislap, ang Death Sickle ay naputol pagkatapos ng lahat. Kailan? Natapos na ba? Ang lahat ng mga manunood ay nagpipigil ng hininga sa sandaling ito, at ang ilan ay hindi nang ahas na panoorin ito. At sa sandaling ito, ang Undefinite Blue Emperor na nalaslas ng Death God Sickle,
ang ibabaw ng mecha ay mabilis na kumikislap, at biglang lumiwanag ang sibat ng Blue Emperor. Ang ulo ng baril na orihinal na ikinandado ng karit ng kawalan ng pag-asa ay biglang tumusok pasulong, at ang talim ng karit ng kawalan ng pag-asa na ikinandado ito, ang talim ay biglang nadurog. Ang sibat ng asul na emperador ay tumusok sa balikat ng desperadong Diyos ng kamatayan, at ang pagtagos ay natapos sa isang iglap. Kasabay nito, libu-libong asul gintong baging ang dumagsa mula sa Wooding Blue Emperor, at agad na binalot ang desperadong kamatayang Diyos na si Yan Yan Shishi, dinampot ang sibat ng asul na emperador, at malakas itong ibinagsak sa lupa. Ang mga pagbabagong ito ay nangyari nang napakabilis na ang ilang mga manunood ay hindi man lang nakita kung sino ang may kapangyarihan. Sa rostrum, si Dai Yian, na medyo excited, ay tumayo kaagad. Sa sandaling ang Desperate Reaper ay itinapon sa lupa, ang Blue Emperor's Spear ay nakatapos na ng throughput, ang sibat ay binawi, at ito ay tumusok na parang kidlat, at tumama ito sa sabungan. Walang alinlangan, hanggat gusto niya, ang sibat na ito na kumikislap ng maliwanag ay maaaring tumagos sa sabungan at wakasan ang buhay ni Huang Zhengyang. Mayroong 100,000 katao sa madla, ngunit sa sandaling ito ay nahulog ang karayom. Nanlaki ang mga mata ni Dai Tianling, ganap na hindi makapaniwala na ito ang katotohanan. Sa unang laro ng 5 Diyos, ang labanan ng mecha, nang magkaroon ng malinaw na kalamangan si Huang Zhengyang, natalo ba siya? Ang desisyon ng 5 Diyos, ang una at ang unang labanan ng mga mech, nanalo ang master ng Tang Sect. Nang ipahayag ng host ang panalo ay halatang buhol-buhol ang kanyang boses na halatang iba sa mga linyang inihanda niya. Isang malaking pagkakaiba. Ang mga orihinal na linya ay inihanda para batiin ang imperial na haligi para sa tagumpay, at kasabay nito ay inaaliw ang Tang Sect Master na mag-alok ng isang magandang paligsahan. Paano mabilis magbago ang estilo ng pagpipinta? Ang mga sibat ng asul na emperador ay binawi, at ang mga asul na pilak na emperador ay nagsibalikan. Ang hindi tiyak na asul na emperador ay nakatayo doon, sa ilalim ng ningning ng liwanag, ang madilim na asul na mecha mismo ay may kakaibang liwanag na hindi nakikita. Ang desperadong Diyos ng kamatayan ay tumayo mula sa lupa, at bumukas ang sabungan. Inihayag si Huang Zhengyang sa isang uniforme ng militar na may ranggo ng mayor na general. Bahagyang namutla ang mukha ni Huang Zhengyang sa oras na ito. Bilang isang taunan, nanguna siyang tumalon palabas ng kanyang mecha cockpit. Kasabay nito, ang kanyang tingin ay unang bumagsak sa baywang ni Wuding Lanhuang. Doon, nakita niya ang peklat na mahigit kalahating talampakan pa ang lalim, at parang wala namang pinagkaiba sa unang pagkakataon. Napuno siya ng mga palaisipan, bakit? Ang parehong pag-atake ba ay nahulog sa parehong lugar nang hindi nagdulot ng anumang pinsala? Bumukas din ang sabungan ng Wooding Blue Emperor, at si Tang Wulan, na nakasuot ng puti, ay tumalon din mula rito. May bahagyang pawis sa kanyang noo. Sa mecha battle na ito kay Huang Zhengyang, mailalarawan siyang nakakapagod. Ang pagkonsumo ng isip at espiritu ay higit na lumampas sa pagkonsumo ng katawan. Tumalon palabas ng mecha cabin at bumagsak sa lupa. Nagkusa si Tang Wulan na iabot ang kanyang kanang kamay kay Huang Zhengyang. Si Huang Zhengyang ay may katamtamang pangangatawan, at ang kanyang hitsura ay hindi masyadong namumukod-tangi. Mukha siyang ordinaryong nasa katanghaliang gulang, at mahirap pa nga siyang hanapin sa karamihan. Ngunit ito ay isang sundalo na hindi gaanong katanji tanging hitsura, ngunit siya ay isang antas ng Diyos na dibisyon ng mecha na may titulong haligi ng imperyo. Si Tang Wulan ay nagpakita ng taos-pusong paghanga sa kanyang mga mata, General Huang, tinanggap ko na. Iniunat ni Huang Zhengyang ang kanyang kamay para makipagkamay at mapait na ngumiti, walang dapat hayaan. Kung matalo ka, matatalo ka. Nakaranas na ako ng libu-libong mecha battle, malaki man o maliit. May panalo at talo, ngunit ngayon ang isang ito ay nagpapalaki sa akin. Eye-opener. At, hindi ko alam kung paano ako natalo. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, sa katunayan, hindi ka natalo sa akin. Talagang nagsasalita tungkol sa kontrol ng mecha, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan mo at sa akin. Kung ako ang mananalo, higit sa lahat ay mananalo ako sa mecha mismo. At ikaw ay hindi ko alam tungkol sa dalawang aspetong ito. Tingnan mo. Habang nagsasalita, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay sa kanyang Wooding Blue Emperor. Itinaas ni Huang Zhengyang ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng kanyang mga daliri. Ang itinuro ni Tang Wulan ay ang sugat na hiwa sa baywang ni Wuding Lanhuang ng karit ng Death God. Nagulat si Huang Zhengyang nang makitang dahan-daang naghihilom ang naputol na puwang sa bilis na makikita ng mata. Ito ay soul forging metal. Napatulala siyang tumingin kay Tang Wulan, puno ng hindi kapani-paniwalang kulay ang kanyang mga mata. Bahagyang tumango si Tang Wulan at same time na sinabi, oo, ang aking Undefinite Blue Emperor ay gawa sa soul forged metal. Sa makatuwid, ang kanyang anti-strike ability at self-healing ability ay pawang black level mechas. Kung ano ang wala sa akin. Maaari akong magsagawa ng ilang espesyal na manipulasyon. At saka, ang spirit ability na napaglabanan ko ang iyong atake noon. Kung hindi, maaari kong makuha ang sarili kong pag-atake sa pamamagitan ng 2 beses. It's soul-forged metal, and it can't stop your attack. So, medyo hindi patas sa iyo.
Ang mga sulok ng bibig ni Huang Zhengyang ay kumaibot, at siya ay bumulong, masyado kang payag. Ano ang Soul Forging Metal? Yan ang metal na kayang gumawa ng 3-character battle armor. Napakaraming Soul Forging Metal ang ginagamit para gumawa ng Black level mecha, na isang marahas na bagay. Kahit ang kanyang Red God level na mecha ay hindi ganap na gawa sa Soul Forged na metal, ngunit ginamit lamang ang Soul Forged na metal sa mga key joint at core array positions. No wonder natalo ako ng husto. Black mech pa rin ba siya? Ang ganitong Black level mecha ay gumagamit ng Soul Forged na metal, kaya kung ang Soul Forged na metal na ito ay ginagamit para gumawa ng battle armor, kahit 12-12 ng set ay walang problema. Alibughang. Habang nararamdamang walang magawa, hindi mapigilan ni Huang Zhengyang na mainggit. Natatakot ako na tanging ang mayaman at makapangyarihan ng Tang sect ang maaaring gumamit ng napakaraming Soul Forging metal. Ang hindi niya alam ay ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang henerasyon ng mga santong manggagawa. Soul Forging metal para kay Tang Wulan, hindi na mahirap ang pagpapanday. Tanging ang Soul Forging ng Spirit Alloys ng iba't ibang metal ang kailangan niya para patuloy na mapabuti. Bakit ginamit ni Yuan Enyahui ang sarili niyang lakas para harangin ang dalawang powerhouse na sina Dai Hian at Fu Lontang? Bilang karagdagan sa kanyang sariling malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang kanyang tatlong karakter na armor sa labanan ay ang susi din. Ang Spirit Alloy Soul Forged Metal, at ito ay gawa sa higit sa 5 uri ng Spirit Alloys, ang tatlong karakter na battle armor na ginawa ng bagay na iyon ay pareho sa ordinaryong 3-character battle armor. Bumantong hininga si Huang Zhengyang, at nagsabi, hindi ako natalo ng hindi makatarungan, at walang hindi patas. Ang desisyon ng 5 Diyos na ito ay hindi patas para sa iyo. Nanalo ka sa mga susunod na laro, halika na. Asahan mo ito. Hinihintay na ikaw ay maging isang antas ng Diyos na dibisyon ng mecha, gagamitin ko ang aking kasalukuyang mecha upang makipagkompetensya sa iyo. Pag-aaralan ko ang iyong estilo ng pakikipaglaban kapag bumalik ako sa iyong sarili. Malakas ang sarili mong lakas, at mas malakas ka rin sa akin sa bagay na ito kung hindi ako nagkakamali, dapat kambal na espiritu ka, di ba? Sinabi ni Tang Wulan, halos. Palaging mayroong isang bagay tungkol sa bloodline ng Golden Dragon King na hindi maaaring ibunyag sa kabilang partido. Sa katunayan, ang kanyang sitwasyon ay talagang medyo katulad ng sa Twin Martial Spirit. Habang saglit na nag-uusap ang dalawa, marami ng usapan sa mga stand. Mga kaibigang madla, manatiling kalmado at makatiyak. Susunod, sisimulan na natin ang replay. Personal na ipapaliwanag sa atin ng Pillar of Empire ang mga highlight ng mech battle na ito. Habang lumahok siya sa labanan ng 5 Diyos, tiyak na ipapaliwanag sa atin ang larong ito ng mas malinaw. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi maiwasan ni Tang Wulan na tumingin kay Huang Zhengyang na nasa tapat. Sinabi ni Huang Zhengyang na may mapait na ngiti, ito ay para sa higit na pagpapasikat ng kaalaman sa mecha. Noong una, hindi ko akalain na matatalo ako, kaya pumayag ako. Ngunit ngayon bilang isang taunan kung magpaliwanag, ito ay talagang kabalintunaan. Ngunit, kailangan ko pa ring pumunta pagkatapos ng lahat. Hindi ka nabigo. Ikaw ang tunay na unang tao sa mecha control na nakita ko. Sinabi ito ni Tang Wulan mula sa puso. Purely speaking of mecha control, malayo talaga siya sa kalaban. Bukod dito, alam na alam ni Tang Wulan na kung ang kalidad ng mecha ay itataas sa antas ng Diyos, ang impluensya ng sariling kapangyarihan ng Soul Master sa mecha ay mababawasan. Sa oras na iyon, sa kanyang kasalukuyang antas ng kontrol ng mecha, hindi ito ang magiging kalaban. Kalaban. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ilang mga espesyal na pamamaraan posible na manalo. Ang gayong master ng mecha ay ganap na karapat-dapat sa paggalang. Matapos tanggalin ang mga mecha, si Tang Wulan ay palaging nagretiro sa channel, at si Huang Zhengyang ay kailangang magbigay ng paliwanag pagkatapos matalo sa laro. Sa rostream, hinawakan ni Zhengyo si Dai Hian sa tabi niya, His Royal Highness, itong unang laro, mukhang nanalo kami. Binuo ni Xi ang kutsilyo sa tabi niya, tingnan mo, ano ang sinasabi ko. Gaano kapareho ito nung nasa laban tayo noong araw na iyon? Wala nang cheering mula sa Empire Pillar ngayon. Isang itim na linya ang lumitaw sa noo ni Dai Hian, huwag masyadong mayabang. Biglang tumawa sina Xi at Zhengyo. Sobrang saya, panalo talaga ang unang laro ng 5 Gods. Not to mention Dai Hian, even the Shrek 6 monsters nakaramdam ng kaunting kakaiba. Naramdaman na lang nila na iba ang mecha control ni Tang Wulan sa orihinal na Star Battle. Net Federation Challenge. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng kakayahan ni Tang Wulan sa Star Fights Federation Challenge at sa kasalukuyan ay nasa integridad. Bilang karagdagan, ginagamit ng larong Star Battle. Net ang mga pinakakaraniwang mecha, at ngayon ay gumagamit sila ng mga Black level na mecha. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa kanilang mga puso, ang maraming makapangyarihang kakayahan ni Tang Wulan ay tila hindi ganap na naipakita sa labanang ito, at siya ang nanalo sa laro. Nangangahulugan ito na mas marami siyang whole card na gagamitin sa kasunod na labanan ng 5 Diyos. Ang desisyon ng 5 Diyos, na kumakatawan sa Star Luo Empire, ang pinakamalakas sa lahat ng aspeto.
Kahit na ito lang talaga ang nanalo niya sa huli, nangangahulugan din ito na si Tang Wulan na ang pinakamalakas na mecha division ng Star Luo Empire sa ibabaw. Ang karangalang ito ay sapat na upang makinabang ng husto sa Tang sect. Nakangiting mas lalo pang ngumiti si Dao Luo sa oras na ito, at ang Emperor Dai Tianling, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi nagpakita ng depressed na kulay, ngunit may nag-aalalang hitsura sa kanyang mukha. Ang magiliw na sorpresa ay halatang mas malakas kaysa sa imperial na emperador, at ang mecha at ang Soul Master ay magkaiba. Ang mecha mismo ay katumbas ng amplifier ng kakayahan ng Soul Master, at hindi isang simpleng bagay na kontrolin ng maayos ang mecha. Malinaw na mas mababa si Tang Wulan kaysa kay Huang Zhengyang sa kontrol ng mecha, ngunit nalampasan si Huang Zhengyang sa pagsasama ng mga kasanayan sa kaluluwa at mecha. Nangangahulugan ito na ang kanyang sariling lakas ay mas malakas kaysa kay Huang Zhengyang. Sinabi ni Huang Zhengyang na ito rin ang pamagat ng antas ng paglilinang ni Dao Luo. Ang Wan Death Side ay ganap na sumunod sa ruta ng sobrang lakas ng pag-atake, dahil ang kanyang sariling organikong sandata ay ginamit bilang isang depensa, at hindi na niya kailangang isaalang-alang ang depensa. Pero kahit ganon, natalo pa rin siya sa confrontation. Ito ay karaniwang makumpirma ngayon na ang paglilinang ni Tang Wulan ay sapat na upang labanan ang title Dao Luo. Fatty, balita ko may usapan kayo ng Master Mu. Tinanong ni NC si Hu Jie sa pamamagitan ni Dai Tianling. Sumulyap si Hu Jie sa kanya at sinabing, ano? Gusto kong mangalap ng impormasyon mula sa akin, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Haha, Kuya NC, natatakot ka ba? Magiliw na sinabi sa galit na tono, kailangan ko bang matakot? Curious lang ako sa iyo, Master. Nagkibit balikat si Hu Jie. Ang pag-usisa ay hindi kailangan. Maghintay at tingnan para sa iyong sarili. Naniniwala ako na siya ay magdadala sa amin ng mas panabik na mga paghaharap. Sa madaling salita, nanalo kami sa unang laro, na nakatayo na sa Invincible. Kamahalan, hindi ba? Sumulyap si Dai Tianling kay Hu Jie, napakaganda. Makinig sa sasabihin ni Huang Zhengyang. Si Huang Zhengyang, ang haligi ng imperyo, ay nakarating na sa meeting room sa oras na ito, at ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa kalmado. Paumanhin, hindi ito nagdala ng tagumpay. Ang kanyang pambungad na talumpati ay nagpatahimik sa mga manunood. Paminsan-minsan, may isa o dalawang batang babae na sumisigaw, na tila sumisigaw ng Huang Zhengyang, mamahalin ka namin palagi at iba pa. Marahan na bamantong hininga si Huang Zhengyang, kung matatalo ka, matatalo ka. Hindi ako makakahanap ng anumang dahilan para sa sarili ko. Susunod, magsisimula tayong mag-replay. Ipapaliwanag ko ng maikli ang mga pangunahing punto ng larong ito sa pangatlong paraan. Ang lahat ng malalaking screen ay bumalik sa eksena bago magsimula ang laro, ang mga mecha ng magkabilang panig ay pumasok sa field, at pagkatapos ay nagsimula ang laro. Para sa Desperate Reaper, naniniwala akong pamilyar ang lahat dito. Hindi ako masyadong magpapakilala. Ngayon ay pangunahing pag-uusapan ko ang aking nararamdaman para kay Tang Sect Master Wuding Lanhuang. Noong una kong nakita ang Wuding Lanhuang mecha, ang unang bagay na naramdaman ko ay ang pagiging simple at kadalisayan. Tama, ang dalawang damdaming ito. Ang tinatawag na pagiging simple ay dahil ang mecha na ito ay walang nakakabit na kagandahan. Walang armas na maaaring gamitin ng espesyal. Ang sandata nito ay napakasimple, ito ay isang sibat. Ngunit mangyaring bigyang pansin ang mga linya ng magkasanib na hangin na ito. Mahusay ang lahat ng linya ng hangin. Stable. Ang una kong naramdaman noon ay isa itong mecha na maaaring magsagawa ng iba't ibang matinding kontrol at ituloy ang bilis. Bilang isang dibisyon ng mecha sa antas ng Diyos, palaging ang pinakamahalagang bagay na gumawa ng mga tumpak na paghuhusga kapag nakita ang armor ng telepono sa unang pagkakataon. Si Huang Zhengyang ay napakahusay din sa bagay na ito. Sa sandaling ito, ang madla ay may pakiramdam ng pagiging bukas. Sunod, magsisimula na ang laban. Pagkatapos makumpirma ang mga katangian ng mecha ng kalaban, ang unang bagay na dapat gawin ng Desperate Reaper kapag naglulunsad ng pag-atake ay isara ang range para hindi mawalan ng kontrol ang kalaban. Mula sa mga susunod na laro, dapat makita din ito ng lahat. Kapag ang Wuding Blue Emperor ay pinahihintulutan na magbukas ng sapat na espasyo para sa kanya doon ng ilang beses. Gagawin niya ang lahat ng espasyo sa bilis at lakas sa makatuwid, ang desperadong Diyos ng kamatayan ay nasa simula. Tama ang tugon. Sa oras na ito, dumating na si Tang Wulan sa lounge, at mayroon ding mga screen sa lounge, na nagre-relay ng eksena. Sa pagtingin sa mga larawan sa screen at pakikinig sa mga komento ni Huang Zhengyang, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng bagong bagay, na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit hindi niya maiwasang lalo pang humanga kay Huang Zhengyang. Bawat salita niya ay totoo. Walang pagmamalabas o pagbabawas. Bukod dito, mula sa kanyang pangitain, si Tang Wulan ay nagkaroon din ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang hindi tiyak na Blue Emperor. Nagpatuloy si Huang Zhengyang, ang desperate na kamatayan ay dumulas upang mas lumapit. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang desperado na karit para subukang kontrolin ang Wuding Blue Emperor. Tulad ng Desperate Death na hindi naiintindihan ng Wuding Blue Emperor, ang Wuding Blue Emperor ay ganoon din. Hindi ko rin maintindihan ang Desperate Reaper.
Sa kasong ito, siya ay talagang nakontrol ng Sir, desperate na siya ay matagumpay. Hinayla. Pagkasabi noon, nag-zoom in si Wang Zhengyang sa imahe at nag-zoom in sa likod ng Wuding Blue Emperor. Mangyaring tingnang mabuti. Sa oras na ito, ang pinakamahalagang bagay na talagang napansin ko ay ang defensive power ng Undefinite Blue Emperor. Ang lakas ng pag-atake ng Side of Despair ay napakalakas, na may malakas na high-frequency oscillations. Pagkatapos mahawakan nito, agad itong nagdulot ng malakas na cutting effect. Gayunpaman, pagkatapos ng Despair Sidelo ay dumating sa contact na may napakaliit na epekto sa Wuding Blue. Noong oras na iyon, napagtanto ko na napakalakas ng depensa ng kalaban. Hinayla ng Desperate God of Despair ang Undefinite Blue Emperor palapit sa kanya at sinimulan ang Death Top. Sinubukan niyang tapusin ang laro gamit ang sarili niyang cutting. Dahil kahit gaano kalakas ang depensa ng Undefinite Blue Emperor, pagkatapos ng lahat, may limitasyon, at ang mataas na kapangyarihan ng pagputol ng Griego. Namumula ang Reaper sa panahon ng high-speed rotation, kahit ang God level na mecha ay matroma sa oras na ito, wala nang lalabas ang pagiging epektibo ng labanan ni Deng Lanwang. Tingnan mong mabuti, ang sibat ng Wuding Blue Emperor ay tumusok. Sa halip na subukang iwasan o pigilan ang puwersa ng paghila sa kanyang likuran, diretso siyang sumalakay. At higit sa lahat, ang dagandong ng buhok ng dragon ay lumitaw sa kanyang dibdib. Bilang isang mechaman, kahit na ito ay hinarangan ng organikong baluti, mayroong isang panandaliang blanko ang isip. Nangangahulugan ito na siya ay isang uri ng espiritual na kapangyarihan ng Tangsek Master kaysa sa akin. Atake. Madalas na matukoy ng digma ang mecha ang tagumpay o pagkatalo sa isang iglap. Sa sandaling blanko ang utak, hindi ko namamalaya na hinihila ang kadena upang baguhin ang direksyon ng pag-atake ng hindi tiyak na asul na emperador at lumikha ng mga pagkakataon para sa aking sarili. Sa pakikinig sa pagsasalaysay ni Wang Zhengyang, nadama ni Tang Wulan na marami siyang nakinabang. Bilang kalaban, ang iba't ibang psychological activities kapag kaharap ang sarili ay nangangahulugan din na mayroon siyang iba't ibang impluensya sa kalaban sa labanan. Ang kakayahang gumawa ng napakaraming pagbabago ay nangangahulugan na naglalagay siya ng sapat na presyon sa kabilang partido. Ang paliwanag ni Wang Zhengyang sa kung ano ang hindi sapat at kung ano ang nagawang mabuti ay malinaw na ipinahayag niya. Mekabaliw talaga to. Ang ilan sa mga lihim na pagmamay-ari ng sariling operasyon ni Wang Zhengyang, naunawaan niya ng walang pag-aalinlangan, at hindi ibig sabihin na pahalagahan ang kanyang sarili. Siyempre, maririnig, pero para sa ibang mecha division, mahirap sabihin kung magagawa. Eto, first time kung magdusa. Parang both sides are hurting both sides, but in fact, mas malakas ang impact na natanggap ko. Mecha trauma is also more obvious. My personal body has also shaken to the extent that there were some flaws in the manipulation of the Desperate Reaper later. Ang paliwanag ni Wang Zhengyang ay umabot sa eksena kung saan naghiwalay ang dalawang panig sa unang pagkakataon. Hanggang sa pagtatapos ng laro na iintindihan ko mula sa master ng Tangsek na ang pinakamalaking pagkawala para sa akin sa banggaan na ito ay hindi ang pinsala sa mecha mismo, ngunit ang routine ng Tangsek Master. Nang marinig ang mga salitang ito ng nakagawian, hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagtawa. Oo. Sa totoo lang, sinimulan kong kalkulahin si Wang Zhengyang mula noon. Ang routine na ginamit niya noong panahong iyon ay ganap na hindi epektibo para sa mga ordinaryong mecha division, dahil ang ordinaryong mecha division ay hindi kayang gawin ang tumpak na kontrol ng Wang Zhengyang. At kung walang tiyak na kontrol, ang kanyang mga gawain ay walang kabuluhan. Ang Tangsek Master ay pinutol ko, ako ay natangay sa kanya, at ang dalawang panig ay pantay na nahati. Sa oras na iyon, ako rin ay nasa inertial na pag-iisip, naaalala lamang ang tiyak na posisyon ng Traumatiko at walang tiyak na asul na emperador noong panahong iyon. Ngunit mula noon, ako ay nakabili na ako ng foreshadowing para sa kabiguan. Mangyaring tingnang mabuti ang mga pagbabago sa asul ng emperador. Habang nagsasalita, pinabagal ni Wang Zhengyang ang buong larawan, at ang susunod na dalawang panig ay naglunsad ng ultra-high frequency na opensa at depensa. Ang sibat ng asul na emperador laban sa Despair Side, sa ibabaw, ay tila walang sinuman ang nangunguna. Ngunit kahit na nabawasan ang bilis ng pag-playback, makikita mo pa rin kung gaano kabilis ang kanilang labanan. Sa oras na ito, ang aking atensyon ay ganap na naakit ng Tangsek Master. Sa katunayan, ang karit ng kawalan ng pag-asa ay nasira noong nataman ito noon, at ito rin ay may tiyak na epekto sa aking pagganap sa oras na ito. Siyempre, hindi ito isang dahilan, ang pinakamahalagang bagay ay... Ang bagay ay, wala akong oras upang mapansin ang mga pagbabago ng Wuding Blue Emperor noong panahong iyon. Ginamit niya ang controller para gumuhit ng pulang bilog sa screen, pakiusap bigyang pansin ang Undefinite Blue Emperor. Ang pagbabago ng kanyang sugat sa baywang. Ito rin ang susi sa aking kabiguan. Naniniwala akong maiintindihan ito ng lahat ngayon. Tama, ang mga sugat na nalaslas ni Wuding Blue Emperor ng karit ng Death God ay naghilom na sa sarili nitong. Bilang kalaban, hindi ko ito namalayan dahil sa dalas ng pakikipaglaban. Kaya, sa huli, noong nagbenta ako ng kapintasan dito para maakit ang atensyon ng Tangsek Master,
habang nagsasagawa ng matinding manipulasyon at naglulunsad ng isang nakamamatay na suntok, hindi ko man lang alam na ang bahagi ng kalaban na dapat ay nakamamatay ay talagang gumaling na si Xiang. Ito ang pinakamalakas na pag-atake upang pigilan ang aking suntok. Sa huli, muli kong iniwan ang parehong sugat sa Wooding Blue Emperor, ngunit ang katawan ng Desperate Reaper ay tinusok ng Blue Emperor Spear, at kinokontrol ng Tang Sect Master na may isa pang espiritu na hindi pa niya ginamit noon. Natapos ang labanan. After the game, under the guidance of the Tang Sect Master, alam ko kung saan ako natalo. From this point of view alone, I was not wronged at all. The Tang Sect Master abandoned everything on his mecha para sa ibang equipment. I guess it's not that he didn't know how to use it or don't want to use it. It's to reduce weight. Sa ibabaw, ang laki ng Reaper if Esper ay mas malaki kaysa sa Wu or Blue. Hindi ako nagkakamali, hindi ang bigat ng Dinglan Huang mismo ay maaaring higit sa 2 beses kaysa sa Desperate Death. Ito ay sanhi ng sarili nitong material kung bakit ang mecha ng Wooding Blue Emperor ay maaaring gumaling sa sarili nito. Ito ay kabilang sa sekreto ng Tang Sect Master. I will no longer have more, that's it. Eyes all for the Empire, eyes all for today. Bumaba ang lahat. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Huang Zhengyang, yumuko ng malalim sa direksyon ng rostrum, pagkatapos ay tumalikod at bumaba ng stage. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, lahat ng naruroon, kabilang ang lahat ng nasa rostrum, ay biglang naliwanagan at napakagandang palad. Para sa isang kahangahangang laro, kung wala ang kanyang komentaryo, magkakaroon ng mas kaunting kasiyahan. Ngayon, kahit na ang mga pinakaordinaryong tao ay maaaring maunawaan kung gaano karaming mga detalye ang nangyari sa larong ito, at kung gaano kalakas ang nangungunang mga dibisyon ng mecha sa paghawak sa mga detalyeng ito. Bagamat natalo ako, nagbigay pa rin ito ng kasiyahan sa mga manunood kaysa sa pagkabigo. Masyado kasi talagang exciting ang matchup na ito. Ang magkabilang panig ay nagpakita ng sobrang mataas na antas. Magkaiba ang paraan ng pakikipaglaban, at ang huling resulta ay hindi lamang dulot ng lakas ng dalawang panig, ngunit higit sa lahat, ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang panig sa gitna ng labanan. Walang alinlangan, si Tang Wulan ang nangunguna sa pakikidigmang psikolohikal. Kinakalkala niya na nagtagumpay si Huang Zhengyang. Ang pagsali sa isang renewal ng naturang paghaharap, mahirap pa ring sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Masasabi lang na lahat ay may pagkakataon. Siyempre, ito ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ipinakita ng dalawang panig ang mga lakas na ito sa ibabaw. At kung sino ang talagang malakas ay nakasalalay sa mas maraming bagay. Ngunit kahit anong sabihin mo, nanalo ang master ng Tang Sect sa unang laban ng Five Gods. Ibig sabihin, in terms of mechas, nalampasan na niya ang mecha divisions ng Star Luo Empire. Si Huang Zhengyang talaga ang haligi ng imperyo. Hindi alam ng kanyang komentaryo ngayon kung gaano karaming kabataan ang mahilig sa mecha at mecha driving. Bulalas ni Tang Wulan at inipon ang kanyang mood, ang kanyang espiritu ay nakabawi na sa oras na ito. Sa katunayan, ang kanyang paghahanda para sa mecha battle na ito ay sapat na, at ito rin ang dapat niyang manalo. Totoo na ang mga high-level mecha masters ay mga high-level soul masters din, ngunit sa simula pa lang ng kanyang main body teacher na si Muye, malinaw na alam ni Tang Wulan na ang isang god-level na mecha master ay gustong maging kasabay ng isang soul master. Gaano kahirap maabot ang antas ng Super Dao Luo? Sa makatuwid, hindi masyadong malaki ang posibilidad na maging Super Dao Luo ang kanyang kalaban. Maaaring mas mataas pa si Huang Zhengyang kay Muya sa pamamagitan lamang ng pag-uusap tungkol sa kontrol ng mecha, ngunit malayo ang kanyang paglilinang sa Muya. Para sa mecha battle na ito, gumawa na si Tang Wulan ng mga plano na ibalik ang kanyang mga whole card. Kung si Huang Zhengyang ay hindi nakalkula ng maaga, kung gayon ang kanyang time retrospective realm ay nasa entablado, at magkakaroon pa ng isang mahiwagang kasanayan tulad ng Beyond Thousand Years. Medyo sigurado pa rin siya sa tambalan ng dalawa. Si Tang Wulan mismo ay hindi kailanman naisip na ang desisyon ng limang Diyos ay maaaring manalo. Medyo hindi makatotohanan, kung tutuusin, kaharap niya ang isang bansa. Hanggat maaari siyang manalo ng isa o dalawang tagumpay sa desisyon ng limang Diyos, sapat na siyang magpaliwanag sa Tang Sect. Kung tutuusin, nasa 20s pa lang siya. Kung bibigyan mo siya ng isa pang 10 taon, marahil ay dapat talagang magtiwala si Tang Wulan upang mapanalunan ang buong desisyon ng limang Diyos. Mula nang makilala ang kanyang biolohikal na ama, ang kanyang layunin para sa kanyang sarili ay iba na sa dati. Bagamat ang tagumpay ay napanalunan sa oras na ito, walang gaanong kaguluhan. Ito ay isang tagumpay na tiyak na darating sa plano. Boss, ang galing mo. Sa isang kislap ng liwanag at anino, nagpakita si Xexi sa harap ni Tang Wulan at niyakap siya. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, bitawan mo ako, ano ang hitsura mo? Tumawa si Xexi, alam ko ito, at alam namin ito, magagawa mo ang mga himala. Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at sinabing, halika, hindi mo sinabi yan noong nangako ako sa desisyon ng limang Diyos noong araw na iyon. Ahem. That day is the day, now is now, hindi ka ba nag-retreat ng ilang araw? There must be a qualitative leap. Sabi ni Xexi na may ngiti sa labi. Sunod-sunod din na pumasok ang ibang tao, hindi lang ang Shrek 6 monsters, kundi si Dai Hian din ang sumama sa kanila.
Congratulations, Wulan. Inabot ni Dai Yian si Tang Wulan. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kamay at nakipagkamay, ngunit ang nakita niya ay ang pait sa mukha ng prinsipe. Ako ay palaging may layunin mula pa noong bata ako. Gusto kong magmana ng dakilang kayamanan bilang pinakamataas na Panginoon ng kaluluwa. Maging isang henerasyon ng Mingjun. Ngayon, at least sa cultivation, tinamaan na kita. Sa una, lagi kong iniisip na si Boss Long lang ang makakatama sa akin. Ngayon ay mayroon ka pa. Hindi ko talaga alam kung paano ka nalilinang, ito talaga ang dahilan. Tumingin si Dai Yian kay Tang Wulan. Bigla siyang naisip ng kanyang ama. Ang mga mata ng kanyang kapatid na babae ay tila ang pinakamahusay sa pamilya. Kung alam ko lang ito noon pa, hindi dapat pinayagang umalis si Tang Wulan. Sa oras na iyon, ang katayuan ni Tang Wulan ay hindi kasing lakas na ngayon, at kung ang ilang pamamaraan ay gagamitin laban sa kanya, tila walang gaanong problema. Ang kanyang kamahalan ay magalang. Medyo magaling ka na. Iba lang ito sa ating mararanasan. Para sa amin, mas maraming enerhiya ang ginugugol sa paglilinang, ngunit kailangan mong magmalasakit sa mga pambansang gawain. Ang pagkagambala ay natural na may tiyak na epekto. Galit na sinabi ni Dai Yian, hindi mo ako kailangang eye comfort. Na-distract ka rin sa mecha, at nanalo ka na sa 5 gods. Okay, magpahinga ka na. Sana bukas mo na to. Kahangahangang performance. Oo, kung hindi na-resolve ang problema ng kapatid ko, hindi kita mapapatawad. Matapos sabihin ang huling pangungusap, lumutang ang prinsipe. Pagkaalis niya, dumating si Smiling Daoluo. Hindi siya nagsalita, binigyan lang niya ng thumbs up si Tang Wulan. Ang mga taong nakakakilala kay Tang Wulan mula sa Star Luo Empire ay palaging iniisip na ito ay laro ngayon na hindi siya maaaring manalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakagawa siya ng milagro sa pag-akyat niya. Tumawa si Le Zhenghao at sinabing, Hall Master Ho, kung alam mo na ang Sect Master namin ay ang Mecha at Soul Master Double Champion ng Federation Star Battle. Net, hindi na ito kakaiba. Siya ay hindi tao. Tumawa si Hujia, I'm very proud of having such a non-human Sect Master. Hindi mo nakita ang ekspresyon ng matandang Ginoo noong panahong iyon. Sa tingin ko ito ay nakakatawa. Itong lumang bagay, ito sa pangalawang pagkakataon, ito ay magiging patag. Gayunpaman, ang pagkatalo ngayon ay magpapahirap sa susunod na laro. Tumingin si Tang Wulan kay Hujia na may nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Kung tutusin, minamaliit pa rin ng Star Luo Empire ang Sect Master. Masyadong nakakalito ang edad ng Sect Master. At saka, hindi payag si Dai Tianling na masaktan talaga tayong Tang Sect. Kaya naman, pinili niya ang mga contestant ng Mech War. Huang Zhengyang. Bagamat si Huang Zhengyang ay isang god level na Mecha Daoluo. Ang paglilinang ay mas malakas kaysa sa kanyang kontrol sa Mecha. Ngunit ngayon ay natalo ako sa larong ito, at ang susunod na kompetisyon ay may kinalaman sa mukha ng Star Luo Empire. Malamang, sa susunod na laro, ipapadala ng kalaban ang tunay na pinakamalakas na manlalaro para lumahok. Kaya, Master, kailangan mong mag-ingat. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, ang lakas ni Huang Zhengyang, bilang karagdagan sa kanyang sariling paglilinang, ay mayroon ding katangian at kahalagahan sa Star Luo Empire. Masasabing siya ang God-level Mecha Master na may pinakamataas na boses sa buong Star Luo Empire, ngunit kung siya talaga ang pinakamalakas na individual, maaaring hindi iyon. Isa pa, may mga pakulo sa napanalunan niya ngayon. Bagamat hindi minamaliit ni Huang Zhengyang ang kanyang sarili, hindi pa siya nakakita ng alibughang tulad niya na gumamit ng lahat ng metal na hinubog ng kaluluwa upang bumuo ng mga black level na mecha. Kaya naman naloko siya. Bukas, walang alinlangang magiging mas mahirap ang ikalawang laban ng 5 Diyos. Ngunit kung mas mahirap ito, mas nasasabik si Tang Wulan sa oras na ito. Inaabangan na niya ang laro bukas. Naniniwala si Tang Wulan na hanggat maaari niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas, kahit na matalo siya sa laro, tiyak na malaki ang kanyang makukuha. Katulad ng Mecha Warfare ngayon, ang iba't ibang manipulasyon at paghatol ni Huang Zhengyang tungkol sa sitwasyon sa panahon ng labanan ay nagbigay sa kanya ng maraming inspirasyon. Sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban sa ganitong uri ng peak power na siya ay magiging mas kaaya-aya sa kanyang sariling pagpapabuti. Babalik muna ako para lubos kong ma-appreciate ang karanasan ng laban ngayon. Itutuloy ko bukas. Nanalo ang Tang Sect Master, na natapos ng hindi inaasahan sa unang laban ng 5 gods. Ang balitang ito ay nagulat sa buong Star Luo Empire. Tungkol sa live na broadcast ng larong ito, higit sa 15% ng mga tao sa Empire ang nanood nito. Nang muli itong na-i-broadcast, mahigit 40% ng mga tao ng Star Luo Empire ang nanood nito. Noong una ay inakala na ito ay isang palabas lamang para sa imperyo, ngunit pinahintulutan nito ang kalaban na manalo, na walang alinlangan na nagdulot ng matinding pagkabigla sa Star Luo Empire. Para sa isang bansang nagtataguyod ng individual na kabayanihan, ano ang mas nakakagulat dito? Si Tang Wulan, ang Panginoon ng Tang Sect, ay agad na naging pangalan ng pamilya. Ang Tang Sect ay may mataas na reputasyon sa Star Luo Empire, kaya si Tang Wulan ay hindi itinuring na isang tagalabas. Ang opisyal na propaganda ng Star Luo Empire sa bagay na ito ay medyo malakas.
Sa lahat ng propaganda, nakasaad na matapos manahin ni Tang Wulan ang posisyon ng Tang Sect Master, una siyang pumunta sa Star Luo Empire upang magpakita ng mabuting kalooban. Ang ganyang laro. Ang lahat ng mga tiket sa laro at mga bayarin sa pagsasahim papawid ay ibibigay sa Imperial Research Institute para sa pagbuo ng mga mecha at soul guide. Ang gayong propaganda ay natural na nagparamdam sa mga tao ng Star Luo Empire na maging interesado sa Tang Sect Master sa parehong oras, ito rin ay lubos na nadagdagan ang kanilang pabor. Ang pakiramdam ng pambansang karangalan ay tiyak na umaasa sa kanila na ang kanilang bansa ay maaaring manalo, ngunit dahil sa sariling katanyagan at pagiging malapit ni Tang Wulan kay Xing Luo, ang tagumpay o pagkatalo ay tila hindi gaanong kapana-panabik kaysa sa laro at mas mahalaga. Ang lahat ng mga tao na nanood ng unang labanan ng mecha at nakinig sa paliwanag ni Huang Zhengyang, habang tinatangkilik ang saya, ay hindi maiwasang humanga sa master ng Tang Sect, at sa parehong oras ay hindi nakaramdam ng kahihiyan sa pagkabigo ni Huang Zhengyang. Ang haligi ng imperyo ay nararapat sa pangalan nito. Iba't ibang komento ang ilalabas sa lalong madaling panahon. Halos lahat ay nagsabi na kahit na ang Tang Sect Master ay nanalo sa larong ito, sa katunayan, ang Imperial Pillar ay medyo natalo. Makikita rin ng mga taong may matalinong mata na ang itim na antas ng mecha ng walang katiyakang asul na emperador ni Tang Wulan ay gawa sa metal na hinubog ng kaluluwa. Sa makatuwid, sa mata ng mas maraming Star Luo Empire na tao, ito ay isang malapit na kompetisyon. At ito ay isang lubhang kapanapanabik, kahangahangang labanan ng mga Diyos. Ilang Diyos level na mga dibisyon ng mecha ng imperyo ay tumayo din, at dalawa sa kanila ang nagpahayag ng interes sa isang mecha discussion kasama si Tang Wulan. Biglang sumikat ang init ng desisyon ng limang Diyos. Nag-apoy din ito ng mecha fever sa buong Star Luo Empire. Para sa pangalawang broadcast signal, nakatanggap na ang gobyerno ng astronomical broadcast fees, at halos lahat ng private Soul Guide TV stations ay nagbayad ng mataas na bayad para may broadcast ito. Ang taas at sigasig ng desisyon ng limang Diyos ay patuloy na tumaas sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Ito ay isang sitwasyon na kahit si Emperor Dai Tianling, ang pasimuno, ay hindi inaasahan. Orihinal na 60% lamang ng mga tiket para sa ikalawang laro ang naibenta, ngunit pagkatapos ng unang laro, ang natitirang mga tiket ay natangay. Bukod dito, ang isang tiket ay mahirap hanapin, at ang isang tiket na may mas mahusay na posisyon ay na-hype hanggang sa astronomical na mga numero. Bilang karagdagan sa opisyal na pakinabang ng imperyo, ang Tang Sect ay pangalawa lamang sa opisyal. Ang saklaw ng negosyo ng Tang Sect sa Star Luo Empire ay napakalaki, na kinasasangkutan ng pagtatayo ng infrastruktura, pagbuo at pagsasaliksik ng mga soul guide, at pagbebenta ng mga civilian soul guide. Sa loob ng isang araw, tumaas ng 10% ang mga order ni Tang Men. Sa kasalukuyang sukat ng Tang Sect, ito ay tiyak na isang astronomical figure. Kahit na ang isang malaking organisasyon tulad ng Spreading Spirit Pagoda ay magiging labis na inggit at puot. Halos lahat ng mga lansangan at eskinita ay mga talakayan tungkol sa desisyon ng limang Diyos. Gayunpaman, ang ilang kabataang babae mula sa Star Luo Empire ay may iba't ibang alalahanin. Sa pagtatapos ng laro, sina Tang Wulan at Huang Zhengyang ay parehong bumaba sa kanilang mga mecha at natural na isiniwalat ang kanilang tunay na kulay. Matapos ang kina ng espiritual na kaharian, hindi na kailangan ni Tang Wulan ng makeup. Sa makatuwid, ang lumitaw sa harap ng mga babae ng Star Luo Empire ay ang kanyang napakagwapong mukha. May gwapong mukha, maaliwalas at maamong mga mata, balingkinitan, at napakalakas, nasa 20s pa lang siya. Ilang sandali, mabilis na nagdulot si Tang Wulan ng isang ipoy-po sa mundo ng mga babae. Ang hindi mabilang na mga paksa tungkol sa gwapong master ng Tang Sect ay mabilis na kumalat, at ang ilang mga poster na may mga larawan ni Tang Wulan tungkol sa desisyon ng limang Diyos ay mabilis na napunit. Ang mas kawili-wili ay sa mga nakapanayam na natanggap ng Tang Sect, ang proporsyon ng kababaihan ay mabilis na tumataas. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay maaaring ituring na isang sorpresa, at least ipaalam sa mga pangunahing puwersa ng Star Luo Empire na si Tang Wulan, ang bagong Tang Sect Master. Nasa early 20s pa lang siya. Ito ang pinaka-nakakagulat na lugar. Paano nilinang ng bagong Tang Sect Master na ito upang maabot niya ang antas na ito sa murang edad? Ang mga dating may hawak ng kapangyarihan ng Tang Sect ay halos lahat ay extreme Daoluo. Ito ang batayan para sa Tang Sect na tumayo sa loob ng 10,000 taon, at ito rin ang ganap na pundasyon ng unang sekta ng mainland. Gayunpaman, ang master ng Tang Sect na may ganitong mga tagumpay sa murang edad ay bihira sa kasaysayan ng Tang Sect. Ang dalawang may pinakamalinaw at pinakakilalang makasaysayang talaan ng Tang Sect ay ang master ng pangunguna, at ang isa ay ang master ng ZTE. Kaya, ngayong ang Tang Sect ay may napakabata at makapangyarihang Sect Master, nangangahulugan ba ito na ang Tang Sect ay muling aalis? Mayroon ding mga alingaw-ngaw tungkol sa Tang Sect na pinigilan sa panig ng Daoluo Federation sa Star Luo Empire. Ito ay may tiyak na negatibong epekto sa Tang Sect. Nang marinig ko na ang master ng Tang Sect na dumating sa oras na ito ay nasa kanyang 20s lamang, maraming puwersa, lalo na ang malalaking mga ngalakal, ang medyo hinamak ito. Ngunit ang desisyon ng limang Diyos na ito ay tapos na, at kinailangan nilang suriin muli ang bagong master ng Tang Sect.
Ito ay tulad ng isang kemikal na reaksyon, fermentang sa katahimikan. Ama. Nakangiting lumapit si Dai Yuner sa likod ni Dai Tianling, kinurot ang kanyang mga balikat para sa kanya. Huwag kang tumawa ng napakapuri, tiyak na may lihim na motibo. Ngumuso si Dai Tianling. Kahit na galit siya sa sinabi ni Dai Yuner na kailangan niyang gawin ang maliliit na bagay sa araw na iyon, nakita niya talaga ang kanyang anak na babae. Hindi ko na kayang magalit. Napangiti si Dai Yuner, casual kung sinabi noong araw na iyon, huwag kang magagalit. Maaari ba talagang maging bata ang iyong anak para sa iba? Nang marinig ni Dai Tianling na sabihin niya ito, biglang naging maganda ang mukha niya, medyo pareho lang. Sabihin mo sa akin kung ano ka noong araw na iyon. Sinabi ni Dai Yuner, pare, kung gayon, sa tingin mo ba ay napakahusay ni Tang Wulan? Hindi mo siguro inaasahan ang resulta ng laro ngayon. Nagbago ang mukha ni Dai Tianling, ngunit bilang isang emperador, hindi niya maimulat ang kanyang mga mata para magsalita ng walang kaparekan, tumanggaw siya at sinabing, medyo may kakayahan siya. Kung hindi, papayag ba ako sa kanya na maging manugang ko? Kaya lang, ang batang ito ay hindi marunong magpuri sa kanya. Humph! Tumawa si Dai Yuner at sinabing, pare, huwag kang magalit. Matagal ko nang kilala si Tang Wulan. Sa totoo lang, medyo kilala ko pa siya. Kilala ko rin ang taong gusto niya, pero silang dalawa lang. Parang may contradiction sa pagitan nila. Gaano man kalalim ang relasyon, imposibleng maghiwalay. Kaya, sa tingin ko, hindi pa rin ako naniniwala kung lalaki ang pagkakataong iyon. Ama, kung sasabihin mong totoo ako kung maaari mong panatilihin siya, hindi ba ang buong Tang sect ay hilig sa amin, at, sa kanyang pagganap ngayon, sapat na para kilalanin ng mga tao ng bansa? Bakit mo siya itinago? Ibinaling ni Dai Tianling ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang anak sa galit na paraan. Bamulong si Dai Yuner, nasa iyo na lumikha ng mga pagkakataon para sa akin. Palaging nakaka-relax ang mga tao sa kanilang pagbabantay kapag sila ay pinaka-proud. Anong ginagawa mo girl? Huwag kang gagawa ng bagay na nakakahiya sa akin. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Dai Tianling. Namula ang magandang mukha ni Dai Yuner, ama, hindi ko kayang tiisin ang bata ngunit ang lobo, babae, hindi ko kayang takpan. Tumahimik ka. Magulo ang lahat. Dai Yuner, binabalaan kita, ikaw ang prinsesa ng Star Luo Empire. Kahit kailan, ang mukha ng maharlikang pamilya ang pinakamahalaga. No need to say anything, you give me out. Dai Tianling ito ay talagang dahil sa galit, paanong hindi niya makikita na ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay magiging medyo mali. Nagpout ng masama si Dai Yuner, hindi na sinasaktan ni Itay si Yuner. Galit na sinabi ni Dai Tianling, ito ay dahil madalas akong nagugustuhan ka ng sobra, kaya ka nagkakaganito. Pinagbigyan mo ako, ayaw kitang makita. Binabalaan kita, kung talagang gumawa ka ng anumang bagay na kaiyahiya, huwag sisihin ito. Walang pakialam ang ama sa pagmamahal ng mag-ama. Natigilan si Dai Yuner, at biglang bumagsak ang mga luha sa malalaking patak. Sa kanyang alaala, hindi kailanman tinuruan siya ng ama ng emperador ng ganoon kalupit. Sa pagtingin sa kanya, biglang lamambot muli ang puso ni Dai Tianling. Nang may sasabihin pa sana siya, umiyak si Dai Yuner at tumakbo palabas na umiiyak. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa puso niya, at wala na akong pakialam sa ama. Si Yuner ay makakaasa lamang sa kanyang sarili. Hinablot ni Dai Tianling ang penwash sa mesa na may kaunting inis, ngunit pagkatapos tingnan ang mga magagandang pattern dito, hindi siya pumayag na mahulog pagkatapos ng lahat. Ngumuso siya at sinabi sa kanyang sarili, si Tang Wulan ang may kasalanan. Sa mga susunod na laro, dapat mong ipaalam sa kanya kung gaano ito kaganda, kung hindi, hindi ako makakagawa ng masamang hininga sa aking puso. Bukas na lang, linisin mo na siya. Ang labanan ng limang Diyos, ang ikalawang labanan, ang labanan ng mga kaluluwa. Sa madaling araw, nang magising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, naramdaman na lamang niya na ang kanyang espiritu at enerhiya ay umabot na sa rurok nito nang hindi nakikita, at ang pakiramdam ng buoyancy ay parang isang malaking tagumpay sa kanyang paglilinang sa bawat oras. Ang labanan ng mga mecha kahapon, hindi ba ito masaya para sa kanya? Nagpupumilit na lumaban kay Huang Zhengyang, ang utak ay palaging tumatakbo sa napakabilis na paghahanap ng mga pagkakataon. Huwag maglakas loob na makaligtaan ang bawat detalye, at sa parehong oras bigyan ang buong laro sa iyong sariling mga pakinabang. Hiniling niya kay Smiley Daoluo na humingi ng contact information ni Huang Zhengyang, ang haligi ng imperyo. Bago umalis sa Star Luo Empire, dapat niyang makita kung gaano kalakas si Huang Zhengyang, na may suot na mecha sa antas ng Diyos, na makakamit. Withstanding stronger pressure, siguradong mas marami siyang makukuha. Pagkatapos maghugas, lumabas ng kwarto at pumunta sa cafeteria. Habang nasa daan, kapag nakita siya ng isang disipulo ng Tang sect, magalang nilang sasalubungin siya ng nakangiti. Bagaman ito ay pareho bago ito, hindi maraming tao ang nakakakilala sa kanya bilang master ng sekta, at wala siyang prestihiyo. Sa labanan kahapon, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang sa kanyang sarili, ngunit kabilang din sa Tang sect. Ang lahat ng mga disipulo ng Tang sect ay may malakas na pakiramdam ng kaluwalhatian. Ang desisyon ng limang Diyos, na may isang kaaway na bansa.
Paanong hindi hahangaan ang gayong mga gawa? Nang unti-unting pumasok ang mga sasakyan ni Tangmen sa pangunahing kalye patungo sa gymnasium, natuklasan ni Tang Wulan na kumpara sa kahapon, ang kahirapan sa pagmamaneho ngayon ay mas malaki. Halatang tumaas ang daloy ng mga tao sa kalye, lalo na nang lumitaw ang kanilang mga sasakyan, maraming tao ang agad na pumaligid sa kanila, at tila gusto nilang tingnan ng malapitan upang makita ang kanyang tunay na mukha bilang master ng Tang sect. Sa kanila, halatang pinakamarami ang bilang ng mga babae, at may mga banner na may pangalan niya. Nakakita rin si Tang Wulan ng ilang kakaibang mga banner, tulad ng, ang Tang sect ay pag-aari ng bituin, at nanatili ang Tang sect master. Nang makita niya ang ganoong banner, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting init sa kanyang puso, at mas lalo siyang nakaramdam ng cute sa mga tao ng Star Luo Empire. Kung ikukumpara sa pagtanggi ng Dao Luo Federation sa Tang sect, dito, mas feel at home. Kailan ito maaaring mangyari sa Federation, ang Tang sect ay muling itatayo sa kanyang kaluwalhatian. Darating talaga ang araw na iyon. Nakangiting si Dao Luo na nakaupo sa tabi ni Tang Wulan ay ngumiti at nagsabi, Sect Master, mukhang sikat na sikat ka. Kahapon ito ay isang labanan sa Mecha. Ngayon, natatakot ako na mas magiging sikat ka. Hindi napigilan ni Tang Wulan na mapangiti ng bahagya, wala akong kahit katiting na tiwala sa laban ngayon. Kung matalo ako, hindi ko alam kung magbabago ang ugali nila. Nakangiting ngumiti si Dao Luo at sinabing, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kahapon ay nagawa mong manalo sa laban na iyon, na ikinagulat ng maraming tao. Kung araw-araw kang nanalo, natatakot ako na baka hindi maupo ang iyong kamahalan. May laban kahapon. Ang bottom line, at least napatunayan na ikaw ang pinakamalakas sa imperyo na ito ay hindi sapat na ang iyong edad para sa ating panahon. Sect. Hayaan mo at makipagkumpetensya, sa tingin ko, mula ngayon, maaari mo nang subukang tamasahin ang 5 Diyos na labanan na ito. Naiintindihan ko ang iyong estado. Pangunahing inaasahan mong pagbutihin ang iyong sarili sa pamamagitan ng karanasang ito. Sa palagay ko ito ay napakatama. Sa kasong ito, hindi mo kailangang mag-alala ng labis tungkol sa panalo o pagkatalo, at maaari mong laruin ang iyong sarili at pamunuan ang iyong mga kalaban sa parehong oras. Ang patuloy na pagpapabuti ng sarili sa harap ng pressure na darating ay sapat na. Oo. Tumango si Tang Wulan, ngiting salita ni Dao Luo ang nagpakalma sa kanyang puso. I enjoy ang laro, tamasahin ang pick duel ng 5 gods. Marahil, pagkatapos ng pagtatapos ng 5 Diyos, ito ay isa pang pagbabago para sa kanyang sarili. Matapos buksan ng opisyal na sasakyan ng kalsada, sa wakas ay nakarating ito sa Imperial Stadium. Nang bumaba si Tang Wulan sa kotse, ang mga hiyawan at tagay ay may halong nakakainis na galit na sunod-sunod. Pero at least, nandoon ang enthusiasm niya. Si Tang Wulan ay hindi direktang pumasok sa stadium, ngunit tumalikod, humarap sa mga taong ito na hindi alam kung may mga tiket, ngunit para lamang makita ang mga taong nagkukumpulan sa kanya, bahagyang yumuko siya at sinabing, salamat sa iyong atensyon. Isang simple at mahinahong pangungusap, ngunit pinatahimik nito ang pagmamadali at pagmamadalian ng eksena. Naramdaman ng halos lahat na tila umaalingaw-ngaw ang boses sa kaibuturan ng kanilang isipan. Kakaiba ang pakiramdam, na nagparamdam sa kanila na biglang tumahimik ang kanilang isipan, at ang kanilang mga utak ay tila natangay ng maligamgam na tubig, isang hindi maipaliwanag na pagkaalipin. Maging ito ay nasa sabi ko irritable, sa sandaling ito, tanging kapayapaan ang nararamdaman ko, at ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng kaginhawaan ay kumakalat sa buong katawan ko. Ang kanilang mga tingin ay hindi sinasadyang nakatuon kay Tang Wulan, pinagmamasdan ang kanyang gwapong mukha, at nakikinig sa tunog ng kanyang mga nakaraang salita na umaalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Sa ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya nang hindi mahahalata. Iba't ibang. Ito ay isang maliit na aplikasyon lamang ng mental na kapangyarihan. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay may epekto ng paghuhugas ng kaluluwa at makapagpapalusog sa kanilang katawan at isipan. Lalo na para sa mga taong may pagkabalisa, bipolar disorder, at iba pa. Ito ay magiging napakahusay. Epekto. Inihalo ni Tang Wulan ang kanyang mental power sa sound waves at sinabi ito, para lang ibalik ang mga tao sa eksena. Hindi mahalaga kung gusto mo siya o abusuhin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sariling posisyon, ngunit si Tang Wulan ay mas handang maniwala na ang kalikasan ng tao ay mabuti. Matapos muling yumuko ay naglakad na siya patungo sa gymnasium. Saka lang medyo nag-react ang mga taong kumalma lang. Anong nangyari ngayon lang? Parang narinig kong kinakausap ako ng Tang Master, bakit ang ganda ng boses niya, parang lamambot ang puso ko. Ang gwapo niya. Ang gwapo niya kasi. Lalo siyang gamwapo. Ang ganda rin ng boses niya, in love ako sa kanya. Nasaan ang scalper? Nasaan ang nagbenta ng scalper ticket? Tinatanggap ko ang presyo mo at ibigay sa akin ang ticket. Bilasan mo. Hindi na ako nagbebenta. Manunood ako ng laro ng Tang Sect Master mag-isa. Pakiramdam ko ay komportable akong marinig ang kanyang boses. Paano ako kikita sa ganoong kalaking tiket sa laro? Paumanhin sa lahat, gusto kong pumasok sa stadium. Pinuntahan ko ito. Kung makaligtaan ko ang larong ito, naniniwala ako na ito ay pagsisisihan ko ito habang buhay.
Hindi ko talaga siya dapat pag-alitan ngayon lang. Pumunta dito ang Tang Sect Master para lang kaibiganin tayo Xingluo. Ang desisyong ito ng limang Diyos ay isang paligsahan lamang. Kahit sino pa ang manalo sa huling tagumpay, lahat tayo ay makakakita ng magandang karanasan. Kompetisyon. Lao Zhang, hindi mo sinabi yan dati. Nung uminom ka kahapon, galit ka na sinabi mong paano tayo matatalo sa isang sekta sa isang malaking bansa. Sinabi ko na ba? Hindi ko matandaan. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos makita ang Tang Sect Master ngayon lang, parang nawala ang kawalang kasiyahan sa kanya noon, at puno rin ng kapayapaan ang puso ko. Hoy, narinig mo ba ang boses ni Tang Sect Master? Nakatayo kami sa malayo, bakit malinaw ang naririnig namin, parang ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang sarap talaga ng pakiramdam na ito. Ito ay lakas, magagawa lamang ito ng isang napakalakas na pag-iral. Tungkol sa mga pagbabagong dulot ng pagbati ni Tang Wulan, mabilis itong kumalat. Ang mga taong pumunta dito ngayon upang tingnan siya ay halatang pinalaki ang epekto ng pasasalamat ni Tang Wulan pagkatapos. Marami pang ang nag-claim na gumaling sila ni Shen Ke, at sa ilang sandali, maraming chismis. Sa paglalakad papasok sa lounge, huminahon din ang puso ni Tang Wulan, nagbago ang kanyang iniisip, at kasabay nito, tahimik niyang ipinasamuli sa kanyang isipan ang kanyang planong labanan ngayon. Siya ay lubos na naghanda. Sa kanyang physical fitness, hindi sapat ang mecha battle kahapon para magdulot ng anumang load sa kanya. Ngayon, nasa pinakamagandang kalagayan pa rin siya. Sa stadium, kalahating oras bago magsimula ang laro, mayroon ng mga punong upuan. Ang buhay na eksena sa venue ay bumulaga sa imperial na emperador na si Dai Tianling na pumasok sa rostrum. Ang ganitong mga eksena ay karaniwang makikita lamang sa mga finals ng mga pangunahing paligsahan na ginanap sa Empire. Tila nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa madla ang napakagandang matchup kahapon. Kasama niyang naglakad papunta sa podium ang Dean ng Monster Academy na si NC. Kalmado ang ekspresyon ng Dean, at walang pagbabago sa emosyon. Guro, ano sa palagay mo ang tsansa ni Tang Wulan na manalo sa laro ngayon? Tanong ni Dai Tianling kay NC. Ganun din ang tanong niya kahapon. Sa oras na iyon, ang magiliw na sagot ay 30%, ngunit ang huling nagwagi ay si Tang Wulan, na talagang sumampal sa extreme downluo sa mukha, na iniwan siyang walang mukha. Magiliw na ngumiti ng walang pakialam, ngayon. Sa aking palagay, mayroon lamang siyang 20% na pagkakataon sa karamihan. Ang mga kaluluwa at mecha ay hindi pareho. Ang digmaang mecha ay hindi bababa sa pantay sa ibabaw, at ang kanyang mga mecha ay sumasakop pa rin ng isang tiyak na halaga kahapon. Ang bentahe ng mecha na binuo sa pamamagitan ng soul forging metal, sa kurso ng labanan, ang kalidad ay talagang lumampas sa Reaper. Ngunit ngayon ay iba na. Ang parehong sitwasyon ay hindi matutulad sa labanan ng espiritu. Ang lakas ng espiritong espiritu ay may malaking kinalaman sa lakas ng Panginoon ng Espiritu. Ang antas ng paglilinang ng Panginoon sa espiritu ay nasa antas din ng titulo na Daoluo at ng espiritong Daoluo. Isang malaking pagkakaiba. Sa pangkalahatan, ang isang Panginoon ng kaluluwa ay kadalasang makakakuha ng huling kaluluwa kapag naabot na niya ang antas ng tanging si Daoluo, at ang kanyang pinakamakapangyarihang titulo ay magiging Wulan din. Ay mabuti, maayos ang kanyang cultivation level at least hindi pa siya umabot sa title Daoluo. Naguguluhan na sinabi ni Dai Tianling, ngunit sa pagkakaalam ko, maraming title Daoluo ang nakakuha ng makapangyarihang espiritu kapag nakuha nila ang ikapitong spirit ring at palagi nilang gagamitin ito para ikabit ang spirit ring sa ikasyam na singsing. Bahagyang ngumiti si Kinchi, kamahalan, ang sinasabi mo ay isang karaniwang sitwasyon. At ngayon ay magiging labanan ng limang Diyos. Paanong ang kalaban ni Tang Wulan ay magiging isang may titulong Daoluo sa isang karaniwang sitwasyon? Ang taong ito ang aking pinili. Makikita mo ito mamaya, Tang Wulan, hindi malaki ang pagkakataon. Si Tang Wulan mismo ay tila may napakalakas na Dragon Martial Soul Bloodline, na magkakaroon ng epekto sa mga Spirit Masters ng parehong level. Si Long Yu ay naimpluwensyahan niya sa simula, kaya nang pumili ako ng kalaban para sa kanya, sinadya kong pinili ang hindi ang Soul Master ng Dragon type na Martial Soul. Sa tingin ko ay hindi ito magtatagal. Hehe, malapit nang maging propetang emperador si Dean NC. Isang kakaibang boses ang nanggaling kay Yin at Yang, at hindi na kailangang lumingon ni NC para tingnan ito. Alam niya kung sino ang nandito. Siya lamang ang nangahas na magsalita sa ganitong tono sa harap ng kanyang kamahalan at sa kanyang sarili. Nang maupo si Smilang Daoluo sa kabilang panig ng Dai Tianling, biglang naramdaman ng imperial na emperador na medyo mas masikip sa paligid. Ito ay talagang medyo malaki. Kamahalan. Nakangiting tumanggo si Daoluo kay Dai Tianling na nakangiti. Ito ay down. Kumusta ang estado ni Tang Wulan? Naapektuhan ba ng mecha warfare kahapon ang kanyang estado ngayon? Ang mecha warfare ay medyo maliit para sa Soul Master, ngunit tulad ng banggaan kahapon, ang dalawang panig ay ganap na mental. Labanan sa lahat ng mga kasanayan, ang pagkonsumo ay hindi rin maliit. Kamahalan, panatag ka, hindi dapat magkaproblema ang ating Sect Master. Narinig ko lang na may mga naghuhula na mabilis matatalo ang Sect Master natin. Ewan ko ba, sino ang kalaban niya ngayon?
Nakangiting hindi alam ni Dao Luo kung anong klaseng kalaban ang makakaharap ni Tang Wulan. Ang mga kalahok sa limang Diyos ay dapat dumaan sa Dai Tianling at tumanggo ng kanilang mga ulo. At ibinigay ni Dai Tianling ang buong lakas ng pagpiling ito kay NC noon. Biglang napangiti si Grace, Fatty, how about we make a bet? Nakangiting sumulyap si Dao Luo sa kanya, ano ang pinagpustahan mo? Magiliw na sinabi, kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong Tang sect ay may kayamanan sa Federation side, mayaman sa lahat ng uri ng bihirang immortal na damo. Kung matatalo ka, hayaan mo akong magkaroon ng pagkakataon na pumili ng immortal na damo. Siyempre, maaaring hindi ako ito, ngunit maaaring ito ang aking disipulo. Nakangiting si Dao Luo ay natigilan saglit, huwag kang tumaya. Hindi na kailangang makinig. Para sa Tang sect, ang mga mata ng yelo at apoy ay napakahalaga. Hindi ito isang tanong ng pagsusugal, ngunit hindi dapat hayaan ang mga tagalabas na pumunta doon. Kailan ka pa naging matapang? Ngumisi si Qin Chi. Nakangiting ngumiti si Dao Luo, may problema ka sa sarili mong utak, di ba? Head lang ako ng isang branch. Kaya kung magdesisyon kung nasaan ang treasure land na iyon, at ano ang dapat kong ipusta sa iyo. Magiliw na sinabi, bakit hindi mo tanungin ang iyong sect master, dapat ay kaya niyang gawin ang mga shots. Ang taya ko ay ang parehong mahalagang pag-iral. Nakangiting sinabi ni Dao Luo na hindi nagbabago ang ekspresyon, oh. Bueno, kailangan mong makinig, ano ang ginagamit mo sa pagtaya ng aming fairy grass? Tila may tiyan si NC, at ngumiti at sinabing, isang matangkad na kristal ng dragon. Paano ito? Nang marinig ang kanyang mga salita, kahit na sa pagiging mahinahon ni nakangiting Dao Luo, hindi niya maiwasang magulat, Long Jing ng maliwanag na sacred dragon. Umiiral ba talaga ang bagay na ito? Ito ang unang naisip niya, ngunit mabilis niyang nakumpirma na ang bagay na ito ay dapat na naroon. Ito ay imposible na walang layunin sa isang mapagbigay na kapasidad. Tiningnan niya ng malalim ang matandang kalaban, sigurado ka. Magiliw na tumanggo, sigurado ako. Bagamat napakalinaw ng hindi sinabi, agad na nahulaan ni Hu Jia na ang kristal ng dragon ng maliwanag na sagradong dragon na ito ay dapat na napakahalaga sa kabaitan. Gaano kahirap para sa isang spirit master na linangin hanggang sa limitasyon ng Dao Luo, dapat itong maging posible sa hindi mabilang na mga pakikipagsapalaran at walang katapusang pagsisikap. Kung ikukumpara sa nakaraan, sa lipunan ngayon, dahil sa hitsura ng mga kaluluwa, ang bilis ng paglilinang ng mga Panginoon ng kaluluwa ay talagang mas mabilis, ngunit sa katunayan ito ay hindi kasing solid ng paglilinang ng mga Panginoon ng kaluluwa noong unang panahon. Gayunpaman, ang bilang ng limitasyon ng Dao Luo sa buong Dao Luo Star ay hindi lalampas sa 2 palad. Walang alinlangan, ang kakayahan ni NC na maging ultimate Dao Luo ay dapat na nauugnay sa maliwanag na sagradong dragon na kristal na dragon. Marahil ang dragon crystal na ito ay magkakaroon lamang ng epekto sa mga taong may parehong martial spirit. Gayunpaman, mayroong libu-libong mga soul master ng Tang sect, kung makakakuha sila ng ganoong kayamanan, tiyak na malaki ang pakinabang nito sa Tang sect. Bukod dito, ang gayong dragon na kristal ng isang maliwanag na sagradong dragon ay talagang maihahambing sa isang uri ng damong engkanto. Kokontaken ko ang sect master. Ang bagay ay mahalaga, at si Smiling Dao Luo ay tumayo at agad na lumabas. Nang makita siyang umalis, ngumiti siya ng magiliw. Malinaw na naramdaman ni Dai Tianling, na nakaupo sa tabi niya, na talagang tuso ang ngiti ng Dean ng Monster Academy. Dapat may mali dito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at ibinaba ni Tang Wulan ang komunikasyon ng Soul Guide. Ang dragon ba ay kristal ng sagradong dragon ng liwanag? Ito ay talagang isang bihirang magandang bagay. Ang Dragon God ay may 9 na anak, at ang Bright Dragon King ay isa sa pinakamakapangyarihan. Ang Illuminati Sacred Dragon ay ang pinakamalapit na light attribute na dragon sa bloodline na ipinasamula sa Illumination Dragon King. Noon pang unang panahon, noong ang angkan ng dragon ay namumuno pa sa mainland, minsan itong nakatayo sa tuktok ng food chain. Ang halaga ng isang dragon na kristal ng isang maliwanag na sagradong dragon ay hindi masusukat ng pera. Si Tang Wulan mismo ay mula sa dugo ng Golden Dragon King. Wala siyang pakialam sa maliwanag na sagradong dragon na kristal na ito. Malaki ang pakinabang ng mga kaibigan sa paligid mo. Kung ito man ay ang sagradong Lezengyo, o ang XEXE ng Time and Space Dragon Martial Soul, maaari itong gamitin. O ang paggamit nitong Dragon Crystal bilang core ng kanilang hinaharap na 4-character battle armor ay tiyak na magpapalaki sa kapangyarihan ng battle armor. Mukhang malaki ang katiyakan ng kabilang partido. Ang Dean ng Monster Academy ay handang makabuo ng ganoon kaalagang bagay, walang duda dahil may tiwala siya sa mga taong pinili niya. Ngunit ang hindi niya alam ay pare-pareho siyang kumpiyansa sa larong ito, mas kumpiyansa pa sa mecha warfare. Ang desisyon ng 5 Diyos ay iminungkahi ng Xingluo Empire, kaya ang pagkakasunod-sunod ng 5 tunggalian ay sa wakas ay natukoy ni Tang Wulan, na siyang panuntunan. Inamin niya na mayroon siyang ilang mga pagkakataon sa labanan ng mech, ngunit hindi siya lubos na sigurado. Kung natalo ang mech battle, kailangan niyang umasa sa pangalawang laro para iligtas ang kanyang mukha. Sa makatuwid, sa labanang ito ng kaluluwa sa espiritu, walang nakakaalam na talagang sigurado si Tang Wulan.
Tungkol sa mga salita ni Shankao, gumaan ang loob ni Tang Wulan matapos itong isipin. Sa pag-aakalang talo talaga siya, tinatayang magiging sobrang depressed din ang dean ng Monster Academy. Dahil ang mga mata ng dalawang mata ng yelo at apoy ay halos lahat ng engkanto damo na nilinang ng higit sa 100,000 taon ay sumunod kay Tang Wulan, at wala nang natira. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan kaya pumayag si Tang Wulan sa taya na ito. Ang dragon na kristal ng isang maliwanag na sagradong dragon ay nagpapasaya sa mga tao na isipin ito. Sa sandaling ito, tumunog ang kampana na nagsasaad ng pagsisimula ng laro. Tumayo si Tang Wulan, inayos ang kanyang damit, at naglakad palabas ng silid. Stadium. Sa rostrum, sa ilalim ng saksi ni Emperor Dai Tianling, si Smiling Face Daoluo at Dean ng Monster Academy NC ay nakakumpleto lamang ng 3 high five, na nagkukumpirma sa pagtatatag ng kasunduan sa pagsusugal. Ang magkabilang panig ay may mga introvert na ekspresyon, kahit na sa ibabaw, sila ay tila napakakumpiyansa. Sa oras na ito, isang kaaya-ayang komentaryo ang tumunog. Ang labanan ng 5 Diyos, ang pangalawang labanan, ang labanan sa pagitan ng mga kaluluwa at mga espiritu. Sa ibaba, sa madaling sabi ay ipakikilala ko sa iyo ang mga patakaran ng labanan sa pagitan ng mga kaluluwa at espiritu. Ang labanan ng mga kaluluwa ay hindi umiiral noong sinaunang panahon. Dahil ang nagtatag ng mga kaluluwa ay ang ninuno ng ating Star Luo Empire, si Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Ito ay tiyak na dahil nilikha niya ang mga kaluluwa na kaya natin. Ang mga alituntunin ng labanan sa pagitan ng mga kaluluwa ay ang mga sumusunod. Ang parehong Soul Master ay nakikipaglaban lamang sa mga kaluluwang pinakawalan ng kanilang mga sarili. Ang mga kaluluwa ay maaaring madagdagan sa isang tiyak na lawak, ngunit hindi sila maaaring direktang lumahok sa labanan. Sa madaling salita, ang mga Soul Master ay nakikipaglaban sa isa't isa. Sa laro, ang mga kasanayan sa booster lamang ang maaaring gamitin, ngunit walang nakakasakit at nagtatanggol na mga kasanayan na maaaring gamitin upang tulungan ang mga espiritu sa isang panig, at ang lahat ng mga espiritu sa isang panig ay lumalaban. Ang mga patakaran ay hindi komplikado, at ito ay nakumpirma ng parehong partido. Susunod, inaanyayahan ko ang magkabilang panig na maglaro. Una sa lahat, ipapakilala ko sa inyo ang kalahok na kumatawan sa ating Star Luo Empire sa ikalawang labanan ng 5 Diyos ngayon. Siya ay. Speaking of this, sadyang pinahaba ng commentator ang boses na medyo sell-off. Ang taong namamahala sa sangay ng Spiritual Transmission Pagoda Star Luo Empire, at ang Sub-Tower Master ng Spiritual Transmission Tower, sa ilalim ng korona ni Zhang Geiyang. Sa ilalim ng korona ni Zhang Geiyang, ang titulong Yuyan ay ang numero 1 powerhouse ng Spiritual Transmission Tower sa Star Luo Empire. Siya ang baalang lumaban sa ngalan. Nang lumabas ang pangungusap na ito, unang nagkagulo sa mga kinatatayuan. Yuyan Daoluo Zhang Geiyang, ang taong ito na may mahusay na reputasyon sa mismong Star Luo Empire, higit pa, bilang master ng sub-tower ng Spirit Spreading Pagoda, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay maiisip. Ang cultivation base ng taong ito ay kapareho ng Smiling Daoluo, at level 98 din. Kaya lang medyo mababa ang kabuuang combat effectiveness. Sa isang kahulugan, siya rin ang matandang kalaban ni Smiling Daoluo. Nang marinig ni Hu Jia ang pangalan, halatang nagbago ang kanyang mukha. Lumingon siya para tingnan si NC at galit na sinabi, "Matandang NC, ito ang taong pinili mo. Maaari ba siyang kumatawan sa imperyo?" Ang mabait na matandang Diyos ay narito at nagsabi, "Bakit hindi?" Tang Sekman o Spirit Spreading Pagoda, ang organisasyong itinayo sa imperyo mismo ay bahagi ng imperyo. Kahit kumilos ka, maaari mo talagang katawinin ang imperyo, basta't aprubahan ito ng imperyo. Ang labanan sa pagitan ng mga kaluluwa at kaluluwa, sa palagay mo ba ay may isa pang kaluluwa kung sino ang mas angkop kaysa kay Zhang Geiyang? Matatalo siya ng iyong amo, ito ang magpapatunay na mahal ang kaluluwa ng Sect Master ang una sa Xingluo. Ang paghinga ni Hu Jia ay halatang maikli, at ang multo ay naniwala sa mabubuting salita. Sinira ni Tang Wulan ang sangay ng Daoling Empire at inihayag na ang Tang Sect at ang Spirit Chuan Pagoda ay hindi magkatugma. Ang Chuanling Tower ay sabik na makahanap ng pagkakataong makaharap siya. Pagod pa rin. Natatakot akong matamaan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahahanap talaga ni NC si Zhang Geiyang. Walang alinlangan, ito ang taong hindi gustong makita ni Smiling Daoluo. Yuyan Daoluo Zhang Geiyang, iyon ay isang tunay na powerhouse, hindi may hahambing sa master ng tore ng Daoling Empire. Si Zhang Geiyang mismo ay siya ring representante na may-ari ng tore ng Spiritual Tower Headquarters, sa parehong antas ng Tianfeng Daoluo Leng Yaoju. Nilabanan ni Hu Jia ang isang ito dati. Bagamat nagawa niyang sugpuin ang isang kalaban na may kambal na espiritu ng sarili niyang sekta, dahil napakalakas ng espiritu ng kalaban, wala talaga siyang magagawa laban sa kalaban. Ipinapakita nito kung gaano kalupit ang kalaban ni Tang Wulan. Ang kaluluwa ni Yuyan Daoluo Zhang Geiyang ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Hu Jia. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay nakalusot lamang sa antas ng kontra. Mayroon lamang 3 espiritu sa karamihan, at tiyak na isang malaking kawalan ang harapin si Zhang Geiyang. Ang labanang ito ng kaluluwa sa espiritu ay nasuspend.
Ang karamihan sa mga tao sa Star Luo Empire ay hindi alam ang contradiction sa pagitan ng Tang Sect at Spirit Transmission Tower, ngunit karamihan sa mga tao ay nakarinig na ng Nether Flame Dao Luo na ito. Si Yuyan Dao Luo Zhanggeang, na naglingkod sa Star Luo Empire sa loob ng 27 taon, ay masasabing malalim ang ugat sa Star Luo Empire. Makapangyarihan siya at mas malakas pa ang karakter niya. Napakataas ng prestihiyo sa mga Spirit Transmission Tower, at isa ito sa pinakamakapangyarihan sa mga kontemporaryong Spirit Transmission Tower. Kahit na ito ay ang sinaunang Dongfeng ng Spiritual Pagoda, iginagalang niya siya at naaayon sa kanyang kapatid. Ang posisyon ng Tang Sect sa Star Luo Empire ay malinaw na mas mataas kaysa sa Spirit Spreading Pagoda, ngunit wala pa ring paraan upang talagang sugpuin ang Spirit Spreading Pagoda dahil sa presensya ng Nether Flame Dao Luo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Spirit Chuan Pagoda ay matatag na nakaugat sa Star Luo Empire. Sa mga pagbabago sa mga ilaw sa stadium, si Yuyan Dao Luo Zhanggeang ay lumitaw din sa pasukan sa stadium. Sa ilalim ng liwanag, dahan-daang humakbang pasulong ang 98th level na Super Dao Luo na mukhang nasa katanghaliang gulang. Napakagwapo ng kanyang hitsura, maselang sinukli ang kanyang buhok, at ang kanyang itim na damit na may gintong rims ay napakaluma. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, ang kanyang mga kamay sa likod, naglalakad lamang pasulong, ngunit parang ang lahat ng liwanag sa paligid ay hinihigop sa kanyang katawan, ito ay ginawa ng mga tao na bigyang pansin ito. Kasabay nito, inimbitahan ko ang ating Tang Sect Master. Naniniwala ako na ang labanan ngayon sa pagitan ng limang Diyos at mga kaluluwa ay isa na namang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Sama-sama nating asahan ito. Naglakad si Tang Wulan papunta sa venue sa ilalim ng ningning ng isa pang sinag ng liwanag. Ang kanyang mga puting damit ay lubos na kaibahan sa itim na damit ng kalaban. Nang marinig ni Tang Wulan ang Lingling Pagoda Subtata na nagtataguyod ng pangalan ni Geyang sa waiting zone, hindi niya maiwasang sumimangot. Ano ang ibig sabihin ng Star Luo Empire? Hayaan ang mga tao ng Spirit Pagoda na makitungo sa iyong sarili. Huwag na nating pag-usapan ang lakas o kahinaan ng kalaban, ngunit ang taong nagpalaganap ng Spirit Tower ang problema. Ito ba ang Star Luo Empire na nagpapakita sa Tang Sect? Napakaraming posibleng problema sa pagitan nito, at kinailangan itong tretuhin ni Tang Wulan ng may pag-iingat. Ngunit anuman ang mangyari, ang pagkapanalo sa tagumpay na ito ay napakahalaga. Ang mga tao ay hindi masyadong nag-iisip tungkol sa kanilang sariling edad. Natatakot ako na sa mata ng karamihan, ito ay isang tunggalian sa pagitan ng Tang Sect Sect Master at ng Chuanling Tower Sub-Tower Tower Master. Kung matalo ka, nangangahulugan ito na natalo ang Tang Sect sa Spirit Chuan Pagoda. Ang pagsupil na ito ay medyo may bisyo. Sa rostrum, si Dai Tianling, na siyang emperador ng imperyo, ay tumingin sa magiliw na titig na may kaunting kawalang kasiyahan. Ang desisyon ng limang Diyos ay napaka-unfair sa Tang Sect. Ngayon na ang mga tao mula sa Spirit Spreading Pagoda ay inanyayahan na, ang pagsupil dito ay medyo masyadong halata. Hindi ito ang sitwasyon na gusto niyang makita. Sa anumang kaso, ang noodles ng Star Luo Empire ay mas malapit sa Tang Sect. Umawang ang labi ni Qinzi, at sinimulan niya ang isang voice transmission kay Dai Tianling. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumingin ang mga mata ni Dai Tianling, at tumanggaw siya sa kabaitan sa tabi niya, at gumuhit ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pinapanood ni Hu Jia ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng master at ng apprentice na may malamig na mga mata. Walang alinlangan, ang kabaitan ay may layunin sa pagpapaalis kay Zhanggeang mula sa Spiritual Pagoda. Bilang karagdagan sa pagsugpo sa Tang Sect, may iba pang mga layunin, at ang layuning ito ay dapat na hindi nakakapinsala sa Tang Sect. Base sa kasalukuyang sitwasyon, ang dami niyang kayang husgahan. Sa oras na ito, ang parehong partido ay pumasok sa venue. Tinitigan ni Tang Wulan si Zhanggeang sa malayo, at ang una niyang naramdaman ay ang nagngangalit na apoy ng panahon. Mula sa taong ito, tila may isang malakas na apoy na nag-aapoy, mainit ngunit malamig, at ang pakiramdam ng lamig at init ay lubhang hindi komportable. Nakatingin din si Zhanggeang kay Tang Wulan. Napanood din niya ang laban ni Tang Wulan at Huang Zhengyang kahapon, ngunit sa pagharap sa totoong tao, nagulat pa rin siya sa kabataan ni Tang Wulan. Napakabata pa talaga nito, paano hahayaan ng Tang Sect ang isang kabataang lalaki sa murang edad na maging kanilang bagong Sect Master? Ito ay talagang isang nakakagulat na bagay. Bagamat nagpakita ng malakas na lakas si Tang Wulan kahapon, ito ay nasa antas lamang ng mecha. Sa pananaw ni Zhanggeang, isang binata na nasa 20s, kahit na maabot ang kanyang cultivation level, hindi masyadong mature ang kanyang isip. Maaari bang pamunuan ng isang malaking sekta? Hindi na ba talaga available ang Tang Sect? Narinig na niya ang tungkol sa sitwasyon sa Daoling Empire, ngunit hindi niya alam na si Tang Wulan ang bumaril nito. Dahil ang mga nabubuhay na Spirit Passing Tower powerhouses ay pawang isang Blood Dragon na nagngangalit sa kanilang memorya, at hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng ginamit ng kanyang Tang Sect. Hindi man lang alam na dumating na pala ang master ng Tang Sect. Ngayon ang Daoling Empire Spirit Pagoda ay ganap ng nasupil ng gobyerno, at masasabing naharang pa ito. Nagsimula na ring lumabas ang iba't ibang opinyon ng publiko sa federal na bahagi ng maraming chismis tungkol sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Spirit Tower at ng Holy Spirit Church.
Kahit na ang Spirit Spreading Pagoda ay matatag na naitatag sa Federation, ang mga pampublikong opinyon na ito ay nakakaapekto pa rin sa prestihiyo ng Spirit Spreading Pagoda sa isang tiyak na lawak. Ano ang layunin ng Tang Sect Master na pumunta sa Star Luo Empire sa oras na ito? Kailangang isipin ng mga tao kung ang nangyari sa Daoling Empire ay may kaugnayan sa Tang Sect Master. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.